Sa malamlam na ilaw ng isang maluwang na opisina sa pinakataas na palapag ng Alonso Tower, nakaupo si Samantha Sam Alonso, ang batang babae na ngayon ay kilala bilang CEO ng pinakamalaking teknolohiya at telekomunikasyon na kumpanya sa bansa, Alonso Tech. Sa edad na 32, hawak niya na ang lahat ng responsibilidad na iniwan ng kanyang ama, si Don Rogelio Alonso, matapos itong pumanaw dahil sa atake sa puso 1 taon na ang nakalipas. Lumaki si Sam sa marangyang pamumuhay. Ang kanyang kabataan ay puno ng mahigpit na pagsasanay mula sa kanyang ama na kilala sa pagiging disiplinado, istrikto at walang sinasanto pagdating sa negosyo. Bata pa lamang ay nasanay na siya sa mga salitang, walang puwang ang kahinaan sa mundong ito at ang kumpanya ay pamilya mo. Bantayan mo ito higit pa sa sarili mong buhay. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit lumaki siyang seryoso, matapang at hindi nagpapakita ng emosyon sa harap ng iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may bahagi ng kanyang pagkatao na nananabik pa rin sa mga simpleng bagay. Mga bagay na hindi niya naranasan dahil bata pa lang ay binuhusan na siya ng responsibilidad. Ma'am Sam, pawag ng kanyang sekretarya isang gabi habang siya'y nakayuko sa mga papeles. Mag-aanas 9 na po. Gusto niyo po bang ipaghanda kayo ng hapunan? Mula sa malalaking salamin ng bintana, tanaw ni Sam ang mga ilaw ng syudad na kumikislap. Hindi siya agad sumagot. Hawak-hawak niya ang isang lumang litrato. Siya at ang kanyang ama, nakasuot ng parehong business suit. Bago pa lamang siyang sumasama sa board meetings bilang obserbador. May lungkot sa kanyang mga mata, ngunit agad din iyong tinabunan ng matatag na ekspresyon. Hindi na, Liza. Marami pa akong tatapusin. Salamat, malamig niyang sagot. Kung kailangan niyo po ng tulong, tulungan mo na lang ako sa paghahanap ng discrepancies sa financial reports ng third quarter. May mali doon, ramdam ko. Putol ni Sam, muling bumalik sa pagbabasa ng mga dokumento. Alam ng lahat sa kumpanya na si Sam ay isang perfectionist. Ayaw niya ng kahit anong pagkakamali. Ang maliit na butas ay para sa kanya'y simula ng pagbagsak, kaya't lahat ng mata ay nakatutok sa bawat detalye. Dahil dito, marami ang humahanga sa kanyang dedikasyon, ngunit marami rin ang takot at umiiwas makipagsalamuha. Sa loob ng boardroom, ilang araw matapos nito, nakaupo ang 11 board members. Seryosong nag-uusap tungkol sa lumalalang pagbaba ng kita ng kumpanya. Miss Alonso, panimula ng isang matandang direktor, ilang buwan na ring bumababa ang stock prices natin. Dapat nating ikonsidera ang pagbebenta ng ilang non-core assets. Mabilis na tumingin si Sam sa kanya. Malamig ang tinig ng sumagot. Hindi ko ibebenta ang core ng kumpanya. Yan ang bili ng aking ama at gagawa ako ng paraan para bumalik tayo sa rurok. Nagbulungan ang ilang miyembro ng board, halatang hindi kumbinsido. Ngunit walang naglakas loob na sumagot dahil kilala nilang matapang at matalas si Sam. Pagkatapos ng pulong, tinawag niya ang kanyang CFO na si Hector Villarreal. Hector, kailangan kong makita ang lahat ng kontrata at loan agreements na pinirmahan nitong huling 2 taon. Huwag mong ipagpaliban. Ngayon din. Sandaling nag-atubili si Hector. Bago tumango, sige ma'am, ipapadala ko agad. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng kaba sa mga sumunod na araw. Lalo pang sumidi ang pressure kay Sam. Ang media ay naglabas ng mga balita tungkol sa pagbaba ng shares at ang mga empleyado naman ay nag-aalala sa posibilidad ng retrenchment. Ma'am, sabi ni Liza habang dala ang kape, naririnig ko po sa hallway na may ilang investors na nagbabalak lumipat sa karibal nating kumpanya. Ano pong plano natin? Hindi sila aalis. Hindi ko hahayaang bumagsak ito. Madiin na sagot ni Sam habang inaayos ang kanyang mga tala. Kung kinakailangan kong magtrabaho araw at gabi, gagawin ko. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam ni Sam ang bigat. Ang alaala ng kanyang ama ay laging sumasagi sa isip niya. Ang bilin nito, huwag mong ibenta ang core ng kumpanya. Para sa kanya, hindi lamang iyon pangungusap, kundi panata. Panata na hindi niya kayang suwayin.
kahit na tila ba lahat ng tao sa paligid niya ay nais ng sumuko. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa opisina, pumasok ang kanyang matalik na kaibigang si Carla, isang consultant na minsan ay tumutulong sa kanya. "Sam, hindi ka ba napapagod? Araw-araw ka na lang dito. Hindi ka ba natatakot na baka ikaw mismo ang bumigay?" Tanong ni Carla, puno ng pag-aalala. Tumawa si Sam ngunit mapait. "Carla, wala akong karapatang mapagod. Kung bumagsak ang kumpanya, babagsak din ang libu-libong empleyado at pamilya nila. Hindi ako pwedeng maging mahina. Pero hindi ka rin bato, Sam. Tao ka at hindi mo kailangang pasanin lahat mag-isa." Tahimik siyang napatingin muli sa larawan ng kanyang ama. Kung nandito lang siya, baka mas madali? Sa mga sandaling iyon, nakita ni Carla ang bahagyang pagkabasag ng pader na ipinayo ni Sam sa kanyang sarili. Ngunit agad ding iyong natakpan ng istriktong anyo. Ganito siya palagi, isang babaeng matatag, disiplina ang sandata, at pangarap ng kanyang ama ang baon sa puso. Sa ilalim ng kanyang matibay na anyo ay may batang babae pa ring naghahangad ng kaunting pag-unawa, ng kaunting santalan. Ngunit iyon ay hindi niya kayang ipakita, hindi ngayon, hindi kailanman. Dahil para kay Samantha Alonso, ang mundo ay hindi maghihintay sa mga taong mahina. At habang dumaraan ang mga araw, unti-unti nang lumalapit ang unos na susubok sa lahat ng pinanghahawakan niya. Sa isang sulok ng Alonso Tower, sa pinakamababang palapag kung saan makikita ang mga supply room at janitorial quarters, tahimik na naglalampaso si Noel Ramirez. Hindi tulad ng mga tipikal na utility staff na madalas ay nagbibiruan o nagkukumpulan, siya ay palaging nag-iisa, tahimik at nakayuko sa trabaho. Sa edad na 35, hindi na siya bata, ngunit malinaw ang bakas ng pagod at karanasan sa kanyang mukha. Marami sa mga kasamahan niya ay nagtatanong kung bakit parang iba ang dating ni Noel. Hindi siya basta-basta nakikisama, ngunit may respeto siya sa lahat. Kapag may problema sa mga papeles o naiwan na dokumento sa hallway, maingat niya itong inilalagay sa tamang opisina. May kabutihan sa kanya, ngunit hindi ito ang natatanging kakaiba. Si Noel ay minsang working student sa law school. 3 taon na siyang abogado sana kung hindi nagkasakit ang kanyang ina. Naubos ang lahat ng ipon, pati ang kanyang oras. Kaya't napulitan siyang huminto sa pag-aaral at kumuha ng kahit anong trabaho para lamang masuportahan ang kanyang pamilya. At dito siya napadpad sa Alonso Tower bilang isa lamang sa mga janitor. "Pare, tara na, break na tayo," tawag ng isa niyang kasamang janitor. "Huwag ka masyadong seryoso dyan. Wala namang medalya sa pagiging masino." Ngumiti lang si Noel. "Mamaya na ako, may tinatapos lang ako rito." Ngunit ang totoo, may hawak siyang isang lumang dokumento na nahulog mula sa isang kahong nakasalansan sa gilid ng pasilyo. Mabilis niyang binasa at napansin agad ang hindi tugmang petsa at lagda. Hindi siya usisero, ngunit ang kanyang mata ay sanay na sa mga ganitong bagay. Kahit hindi siya nakatapos, dala pa rin niya ang kaalaman sa batas at pag-aanalisa ng mga kontrata. Maingat niyang ibinalik iyon sa kahon. Ngunit sa kanyang isipan ay nagsimulang kumulo ang mga tanong. Pag-uwi niya sa maliit na inuupahan sa tabi ng istasyon ng tren, nadatnan niya ang kanyang inang nakahiga sa lumang papag. Mahina na ang katawan nito, ngunit pinilit pa ring ngumiti nang makita siya. "Noel, anak, napagod ka na naman. Kumain ka muna," wika ng kanyang ina habang inilalapit ang mangkok ng lugaw. "Nay, ako na ang mag-aasikaso. Magpahinga ka na lang," sagot ni Noel habang tinatabi ang gamit. Habang kumakain siya, napansin ng kanyang ina ang nakatulalang mukha ng anak. "May iniisip ka? Ano? Alam ko yung itsura mo. Ganyan ka rin noong nag-aaral ka pa." Napabuntong hininga si Noel. "Sayang, Nay, kung natapos ko lang sana ang bar, baka abogado na ako ngayon." Hindi na sana ako naglalampaso sa opisina. Hinawakan ng ina ang kanyang kabay. "Anak, wala namang masama sa ginagawa mo. Marangal ang trabaho mo. At saka, hindi pa huli ang lahat. Baka darating ang araw." Napangiti si Noel, kahit may bahid ng lungkot. "Sana nga, Anay. Sana.
Sa mga sumunod na araw, napansin ng ilang empleyado sa opisina na kakaiba ang kilos ni Noel kapag dumadaan siya sa mga meeting room at may mga naiiwang whiteboard na puno ng tala. Nagtatagal ang kanyang tingin. Para bang iniintindi niya ang bawat graph at numero. Kapag may papel na nakakalat, mabilis niyang napapansin ang mga maling entry. Isang beses, nahuli siya ng isang junior analyst. "Uya Noel, bakit tinitignan mo yung report?" Biro nito, sabay tawa. Umiling lang si Noel at mumiti. "Wala naman, nakita ko lang may maling spelling ng pangalan ng supplier." "Grabe ka, Uya, mas napapansin mo pa kaysa sa amin. Kami na nga itong bayad para mag-check niyan." Natatawang sagot ng analyst bago ito umalis. Ngunit sa isip ni Noel, malinaw ang larawan. May nangyayaring hindi tama sa kumpanya. At kahit wala siyang kapangyarihan, ramdam niya na may malaking bagyo na paparating. Samantala, sa kabilang dako, si Sam ay patuloy na nakikipaglaban sa pressure ng board at media. Hindi niya alam na sa pinakailalim ng kanyang gusali ay may isang janitor na hindi lang basta janitor, kundi isang taong may malalim na pagkaunawa sa batas at sa sistemang pinipilit niyang ipagtanggol. Isang gabi, habang naglilinis si Noel sa may executive floor, nakasalubong niya si Sam. Hindi naman karaniwan para sa CEO na bumaba ng ganong oras, ngunit dahil sa overtime meetings, nandoon pa rin siya. "Ah, good evening ma'am," bati ni Noel, sabay yuko. Tumingin si Sam saglit, malamig ang tingin, ngunit may bahid ng pagod. "Ikaw ba ang naka-duty ngayon?" "Opo ma'am, kayo rin po, hindi pa natutulog?" Sagot niya ng may paggalang. "Huwag ka nang magtanong, trabaho lang," maikling sagot ni Sam, sabay lakad palayo. Ngunit bago tuluyang makaalis, napansin ni Sam ang hawak ni Noel. Isang maliit na notebook kung saan sinusulat niya ang mga napapansin niyang pagkakamali sa mga dokumentong nadadaanan niya. Hindi na niya pinansin iyon, ngunit sa likod ng kanyang isip, nagmarka ang imahe ng tahimik na janitor na tila may iniingatang sikreto. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang ugnayan ng kanilang mga kapalaran. Isang babaeng CEO na pinipilit panatilihin ang pangarap ng kanyang ama at isang janitor na minsang nangarap na maging abogado. Hindi pa nila alam, ngunit sa mga susunod na linggo, magsasalubong ang kanilang mga landas sa paraang hindi nila inaakala. Sa ngayon, nanatili si Noel sa kanyang katahimikan, pinipiling gawin ng maayos ang kanyang marangal na trabaho, habang sa kanyang puso ay nananahan ang apoy ng isang pangarap na matagal nang pinipilit patayin ng kahirapan. Sa unang linggo ng Oktubre, nagsimulang lumabas sa mga pahayagan ang mga balitang bumabagsak ang kita ng Alonso Tech. Sa front page ng isang kilalang business newspaper, nakalagay, "Alonso Tech faces financial decline. Investors losing confidence." Ang headline na yon ay agad na ikinabahala ng mga empleyado at board members. Nan-araw ring iyon, maagang nagtipon ng board sa silid-pulong sa ika-30 palapag. Tahimik na nakaupo si Sam sa gitna ng mahaba at makintab na mesa. Nakatitig sa projector kung saan ipinapakita ang quarterly financial report. Ang bawat numero ay tila palasong tumutusok sa kanyang dibdib. Ang net income ng kumpanya ay bumagsak ng halos 30% at ang utang ay halos dumoble dahil sa mga guarantees na ipinangako sa ilang bangko. Ms. Alonzo, panimula ng isang matandang board member na si Director Santiago, hindi na biro ito. Kung hindi tayo kikilos, lulubog ang kumpanya. May nagsasabi pang baka magkaroon ng hostile takeover mula sa Valdez Holdings. Napatingin si Sam. Matalim ang tingin. Hindi mangyayari iyon. Hinding-hindi natin ibibigay sa kanila ang kontrol. Ngunit sumabat naman ang isa pang direktor, si Madam Reyes. "I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request." Nagpalingalinga si Hector bago sumagot. "Ma'am, standard practice lang po yun. Ginawa ko para hindi bumagsak ang cash flow. Kung hindi natin iyon ginawa, baka matagal nang nag-pull out ang mga creditors." Tumayo si Sam mula sa kanyang upuan at nilapitan ito. "Standard practice? O kagagawan mo para makalusot ang ilang proyekto?"
Gusto ko ng buong listahan ng lahat ng kontrata at guarantee letters na pinirmahan mo sa nakaraang 2 taon. Ngayon, Hector, hindi buvas, hindi sa makalawa. Ngayon, halatang naipit si Hector ngunit tumango ito. Sige ma'am, ipapaayos ko agad. Pag-alis ni Hector, natabuntong hininga si Sam. Ramdam niyang may hindi tama, ngunit wala siyang sapat na ebidensya upang agad na kumilos. Kinabukasan, muling lumabas sa balita ang mga usapan tungkol sa takeover. Si Valdez Holdings na pinamumunuan ng makapangyarihang si Don Ernesto Valdez ay nag-aabang sa pagbagsak ng presyo ng shares ng Alonzo Tech upang tuluyang makuha ang kontrol. Sa mga business forum, pinag-uusapan na ang posibilidad na tuluyan ng maagaw ang kumpanya. Samantala, sa pinakailalim ng gusali, naririnig ni Noel ang mga bulong-bulungan ng mga empleyado. Habang naglilinis siya sa pantry, 2 manager ang nag-uusap. Kung totoo man yung sabi ng mga dyaryo, yari na tayo. Kapag kinuha ng Valdez ang kumpanya, siguradong may retrenchment. Hindi ko na alam, sana may milagro. Pero sa totoo lang, parang hindi kaya ni Miss Sam. Bata pa kasi, wala pang masyadong karanasan. Narinig lahat ni Noel iyon, ngunit pinili niyang manahimik. Habang nagmop siya ng sahig, iniisip niya ang mga papeles na nakita niya noon. Mga lagdang hindi tugma, petsang hindi akma. Para bang may pattern na nagsasabing may mas malalim na problema kaysa sa simpleng pagkakamali. Pagkatapos ng kanyang shift, dinala niya ang maliit na notebook na lagi niyang dala. Doon niya isinulat ang lahat ng napapansin niya sa mga kontrata at dokumentong nadaanan niya habang naglilinis sa opisina. Sa kanyang tala, guarantee letters na pinirmahan ng walang board approval, mga petsang hindi tugma sa minutes of meeting, mga supplier na tila hindi kilala ngunit paulit-ulit na lumalabas. Habang nagsusulat, narinig niya ang huni ng kanyang ina mula sa kabilang kwarto. Noel, anak, hindi ka pa ba matutulog? Nay, saglit lang. May tinatapos lang ako, sagot niya habang patuloy na nagtatala. Lumapit ang kanyang ina at nakita ang mga nakasulat. Anak, bakit parang tungkol sa kumpanya ang sinusulat mo? Hindi ba trabaho mo lang ang maglinis? Napangiti si Noel, may halong lungkot. Alam ko, Nay, pero hindi ko kayang baliwalain kapag may mali akong nakikita. Parang bumabalik lahat ng natutunan ko noon sa law school. Kahit hindi na ako abogado, alam kong may tama at mali. Kinawakan ng kanyang ina ang balikat niya. Ingat ka, Noel. Hindi lahat ng tao gusto ang nagmamatyag. Minsan delikado ang magsabi ng totoo. Ngunit hindi na sumagot si Noel. Sa kanyang puso, alam niyang darating ang oras na kakailanganin ng kumpanya ng isang taong handang magsabi ng katotohanan. Kahit pamula sa isang janitor. Samantala, si Sam ay nakikipaglaban sa kanyang sariling isip. Sa kanyang opisina, kausap niya ang kanyang kaibigang consultant na si Carla. Sam, hindi ka ba natatakot? Kung hindi ka kikilos, baka tuluyan ng maagaw ang kumpanya. Hindi ako pwedeng matakot, Carla. Kapag pinakita ko sa kanila na mahina ako, lalo lang silang mawawala ng tiwala. Kailangan kong magpakatadag. Pero hindi ka rin dapat mag-isa. Hindi lahat ng laban ay kaya mong harapin ng walang kakampi. Napatingin si Sam sa bintana sa malalayong ilaw ng syudad. Tahimik siyang nagsalita, halos bulong. Kung nandito lang sana si Papa. Sa gabing iyon, ramdam ni Sam ang papalapit na unos. Ang kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. At siya lamang ang nakatayo upang ipaglaban ito. Ngunit sa pinakailalim ng gusali, may isang janitor na nagtataglay ng kaalaman at tapang na balang araw ay magiging susi sa kanyang laban. Maagang nagtipon ang lahat ng board members sa malaki at marangyang conference room ng Alonzo Tower. Ang mga ilaw mula sa kisame ay tila nakatutok sa mahabang mesa na yari sa makinis na kahoy. Lahat ng mga mata ay nakatingin kay Samantha Alonzo na nakaupo sa gitna. Seryoso ang ekspresyon at tila ba hindi natinag sa sunod-sunod na balitang bumabagsak ang kumpanya. Ngunit sa loob niya, alam ni Sam na ito na ang isa sa pinakamahirap na pulong sa buong karera niya. Ang presyur ng media, ang bumabagsak na shares
at ang usap-usapan tungkol sa takeover ng Valdez Holdings ay nagpapabigat sa kanyang balikat. Kailangan niyang kumilos at kailangan niya ng pinakamagaling na abogado upang ipagtanggol ang kumpanya. Miss Alonzo, wika ni Direktor Santiago, sabay bigkas ng malalim na buntong hininga. Nakita na po ninyo ang ulat. Hindi maganda ang sitwasyon. Kung hindi tayo kikilos ngayon, bukas nakawala ng kumpanyang matira. Sumasang-ayon ako, dagdag ni Madam Reyes, ang pinakamatapang na boses sa board. Kung patuloy ang ganitong kalafaran, malulugi tayo. Samantha, kailangan nating iharap ang pinakamagaling na abogado at kailangan natin siya ngayon na. Mabigat ang katahimikan sa silid. Nakaramdam si Sam ng init sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi ito panahon para magpakita ng alinlangan. Kaya't buong tapang siyang tumayo. At sa malamig na tinig ay binitiwan ang mga katagang ikinagulat ng lahat. Iharap niyo sa akin ang pinakamagaling na abogado. Sigaw niya, sabay hampas ng kamay sa mesa. Nagulat ang buong board. Ang iba'y napayuko, ang iba namay nagkatinginan. Ang sekretarya ay mabilis na lumabas ng silid upang subukang tawagan ang mga kilalang law firms. Ngunit ang lahat ng iyon ay magtatagal pa bago makahanap ng abogado na may sapat na tapang at kaalaman upang harapin ang bigat ng kaso. Habang nasa gitna ng katahimikan, mula sa likuran ng silid ay may kumilos. Isang lalaki na may hawak na map at basurahan, si Noel Ramirez. Tahimik lamang siyang naglilinis sa gilid ng silid bago nagsimula ang pulong at sanay na siyang hindi pinapansin ng kahit sino. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na mop, sabay taas ng kamay. Lahat ay natigilan. Ang mga board members ay napatingin sa kanya. Tila hindi makapaniwala na isang janitor ang maglalakas loob sa gitna ng pulong na iyon. Ma'am, mahinahong wika ni Noel. Medyo nanginginig ang boses ngunit puno ng katapatan. Baka pwede akong magbigay ng ideya kung papayag po kayo. Nabaling ang mga mata kay Sam. Nagulat siya. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit may kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Ang ilan sa board members ay agad na napatawa. Ano ba ito? Janitor na magpapayo tungkol sa batas? Sarkastikong sabi ni Direktor Gomez. Hindi ba't may mop at walis lang ang hawak mo? Hindi batas? Ngunit hindi na tinag si Noel. Nakayuo lamang siya. Mahigpit na hawak ang maliit na notebook na dala niya lagi. Alam ko pong wala akong posisyon dito at janitor lang ang tingin ninyo sa akin. Pero may napapansin po ako sa mga dokumento at baka makatulong. Absurd! Sigaw ng isa. Hindi ito comedy show. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, iniangat ni Sam ang kamay. Tama na, malamig niyang wika. Hayaan natin siyang magsalita. Tahimik na miling naglakad si Noel palapit. Nanginginig ang tuhod, ngulit matatag ang kanyang tinig. Sa mga dokumentong naiwan sa mga hallway, nakita ko ang ilang guarantee letters na may mga pirma at petsa na hindi tugma sa mga board minutes. Kung may maling proseso po roon, baka mas malaki pa ang problema kaysa sa akala natin. Kung hindi agad mapreserba ang mga ebidensiya, baka mawala. Napatigil ang lahat. Ang mga mata ng board members ay dahan-dahan lumipat kay Sam. Ramdam lang hindi iyon basta imahinasyon ng isang tao. Ang pagkakasabi ni Noel ay malinaw at diretsyo, parang isang taong may alam sa batas at proseso. Si Sam ay hindi makapagsalita agad, ngunit sa loob niya, nagulat siya sa tapang ng janitor. Hindi ito tipikal na pananalita ng isang ordinaryong utility worker. May lalim at bigat. Anong pangalan mo? Tanong ni Sam. Seryoso ang boses. Tawagin niyo na lang po akong Noel, ma'am. Sagot niya. Ngumisi ng mapait si Direktor Gomez. Miss Alonzo, hindi ba't napakalaking kahihiyan kung isang janitor lang ang magdidikta ng direksyon sa atin? Tiyak pagtatawanan tayo sa labas. Ngunit hindi na pinansin ni Sam ang puna. Nakatingin lamang siya kay Noel. Tila ba may nakikitang liwanag sa gitna ng dilim na bumabalot sa kumpanya. Kung sinasabi mong may nakita kang anomalya, bakit ngayon ka lang nagsalita? Tumango si Noel, may lungkot sa boses.
dahil wala naman akong karapatan at wala rin pong makikinig sa isang katulad ko. Pero ngayong sinabi nyo na gusto nyo ng pinakamagaling na abogado, naisip ko pong baka kahit wala akong titulo, may magagawa pa rin ako. Muling bumigat ang katahimikan sa silid. Ang mga board members ay hindi makatingin ng diretsyo kay Sam. Sa unang pagkakataon, isang janitor ang humarap sa kanila ng may tapang at integridad. Sa loob-loob ni Sam, may boses na bumilong. Huwag mong ipagtabuyan ang katotohanan. Kahit saan pa ito magmula. Dahan-dahan siyang ngumiti ng bahagya, halos hindi nakikita at tumango. Sige Noel, pakinggan natin ang sinasabi mo. At sa sandaling iyon, sa gitna ng isang silid na puno ng duda at takot, ang katahimikan ay napalitan ng kakaibang kilabot. Hindi dahil sa banta ng pagkabangkarote, kundi dahil sa tapang ng isang taong inaakala nilang walang halaga, ang janitor na ngayoy nagtaas ng kamay. Naiwan ang katahimikan sa loob ng boardroom matapos magtaas ng kamay si Noel at magsalita. Ang mga board members na dati nagbubulungan at nagtatawanan, ngayon ay tila napipi. Ang janitor na inakala nilang walang kaalam-alam ay biglang naglabas ng mga salitang may bigat, mga salitang may halong pangunawa sa batas at proseso. Si Sam ang unang bumasag sa katahimikan. Noel, anong ibig mong sabihin sa sinabi mong may anomalya? Sabihin mo ng malinaw. Nag-ayos ng tindig si Noel, hawak pa rin ng maliit na notebook na kanina pa niya tinatanganan. Ma'am, base sa mga nadadaanan kong papeles habang naglilinis, napansin ko po ang ilang guarantee letters na may pirma at petsa na hindi tumutugma sa opisyal na minutes of meeting ng board. Kung totoo po iyon, maaaring nagkaroon ng self-dealing o mga kontratang pinirmahan ng walang tamang proseso. Napakunot noo si Madam Reyes. Hindi mo ba alam kung gaano kabigat ang sinasabi mo? Hindi ito biro, Noel. Kung wala kang sapat na ebidensya, maaari itong ikasira ng pangalan ng kumpanya. Diretsyong tumingin si Noel sa kanya. Alam ko po iyon, ma'am. Pero kung hahayaan nating mawala o masira ang mga ebidensya, mas lalo tayong malalagay sa kapahamakan. Ang unang hakbang na dapat gawin ay i-freeze ang lahat ng internal approvals at maglabas ng preservation order sa mga dokumento, lalo na sa emails at contracts. Kung hindi, baka bukas makalawa, wala na tayong hawak. Napatingin ang lahat kay Sam. Kita sa mukha niya ang halong gulat at pagkamangha. Hindi niya akalaing ang isang janitor ay makakapagsabi ng ganoong mga technical na payo. Freeze approvals? Tanong ni Director Santiago. Kung totoo man yan, pwede nga tayong maglabas ng internal memo. Pero sino ka ba para sabihing ito ang dapat gawin? Janitor ka lang. Nagtaas ng kamay si Sam. Pinatigil ang pagtatalo. Hindi mahalaga kung janitor man siya o abogado. Ang mahalaga, may punto siya. At sa sitwasyong ito, wala tayong karapatang ipagwalang bahala ang kahit anong posibleng solusyon. Lumapit si Noel sa mesa at inilapag ang kanyang notebook. Binuksan niya ito at ipinakita ang ilang tala. Ma'am, nakalista po rito ang mga petsa at lagda na nakita ko. Halimbawa, may isang guarantee letter na nilagdaan noong ika-15 ng Mayo. Pero sa minutes of meeting, wala pong nakalagay na may naganap na pulong noong araw na iyon. Paano po iyon maipapaliwanag? Napasinghap ang ilang board members. Ang iba namay napapingin kay Hector, ang CFO. Nanginginig ang kamay nitong humawak sa ballpen, ngunit agad siyang sumabat. Wala yang kwenta. Sino ba ang maniniwala sa isang janitor na usisero lang sa mga papeles? Baka mali lang ang basa niya. Ngunit may kakaibang tensyon sa silid. Kahit ang mga dati tumatawa kay Noel, ngayon ay tahimik na. Hindi nila maipaliwanag kung bakit. Ngunit ramdam nilang may katotohanan sa kanyang sinasabi. Muling nagsalita si Noel. Kung may anomalya, kailangan nating gumawa ng paraan upang pigilan ang mas malaking pinsala. Maaari tayong maghain ng injunctive relief para mapigilan ang takeover habang isinasagawa ang internal investigation. Kung hindi tayo kikilos na yon, baka bukas, wala na tayong laban. Natahimik si Sam. Sa kanyang isipan, bumalik ang habilin ng kanyang ama. Protektahan mo ang core ng kumpanya, kahit ano pa ang mangyari. Ngayon,
Isang janitor ang nagbibigay sa kanya ng direksyon na tila nakalilimutan na ng mga taong nasa paligid niya. Lahat kayo, mariin niyang sabi sa board members. Makinig kay Noel. Ipinag-utos ko, simula ngayon, i-freeze ang lahat ng approvals. Walang dokumentong lalabas o papasok nang hindi ko nalalaman. At lahat ng existing contracts at emails, ipapreserba agad. Nagbulungan ang board. Ang ilan ay hindi makapaniwala, ngunit walang naglakas loob na kumontra kay Sam. Samantala, tahimik lamang si Noel, nakatingin sa kanya. Hindi niya akalaing pakikinggan siya ng CEO. Lumapit si Sam sa kanya at nagsalita ng mahina. Halos siya lang ang nakaririnig. Hindi ko alam kung paano mo alam lahat ng ito, Noel. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Ang mahalaga, tumulong ka. Simula ngayon, gagawin kitang research aide ng legal team. At kahit maraming tututol, ikaw ang magiging mata ko sa mga dokumentong pinipilit itago ng iba. Namilog ang mga mata ni Noel. Ma'am, janitor lang ako. Baka po wala akong pakialam kung ano ang trabaho mo. Kung kaya mo ipagtanggol ang kumpanya ko gamit ang utak mo, mas abogado ka pa sa mga nakaupo rito. Sagot ni Sam na may matatag na boses. Natahimik si Noel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang kanyang pangarap ay muling nagkakaroon ng saysay. Hindi man siya nakapasa ng bar. Heto siya, pinapakinggan at binibigyan ng tiwala. Sa sulok ng silid, muling sumabat si Direktor Gomez. Miss Alonso, ito'y malaking kahihiyan. Isang janitor ang gagawin mong research aide? Anong iisipin ng iba? Diretsyong tumingin si Sam sa kanya. Ang iisipin nila? Na kahit isang janitor, kayang maging mas matalino at mas matapat kaysa sa mga taong pinayaran upang protektahan ang kumpanyang ito, pero pinipili lang palang manahimik. Tumahimik ang lahat. Walang nakapagsalita. Sa mga sandaling uon, alam ng lahat na may bagong yugto nang nagsisimula. Isang laban na hindi nila akalaing mangunguna ay ang mahigpit at istriktong CEO kasama ang isang janitor na may natatagong talino at integridad. At habang nagsasara ang pulong, ramdam ng bawat isa ang kakaibang kilabot. Hindi lang sa banta ng pagkabangkarote, kundi sa posibilidad na ang isang taong matagal nilang binabalewala ay maaaring maging susi upang mailigtas ang buong kumpanya. Makalipas ang ilang araw mula sa nakakayanig na pulong sa boardroom, nagsimula ng kumilos si Sam ayon sa mungkahi ni Noel. Isang internal memo ang agad na ipinalabas. Lahat ng approvals ay pansamantalang frozen at anumang dokumento, email o kontrata ay kailangang idaan mismo sa tanggapan ng CEO bago ito gumalaw. Marami ang nabahala sa hakbang na ito. Ang ilang department heads ay nagreklamo. Paano na ang mga proyekto namin kung lahat kailangang dumaan kay Miss Alonso? Mabubulok ang trabaho namin, sigaw ng isa. Ngunit walang nagawa ang lahat dahil malinaw ang utos mula sa itaas. Ang pangalan ni Noel ay hindi binanggit sa memo. Ngunit sa mga malalapit sa pangyayari, alam nilang siya ang pinagmula ng ideya. Samantala, tinipon ni Sam ang kanyang external legal counsel at ipinakilala roon si Noel. Sa isang maliit na conference room, nakaupo si Noel sa gilid, halatang naiilang sa presensya ng mga nakabarong at nakasuot ng mamahaling relo. Mga ginoo at ginang, panimula ni Sam. Ito si Noel Ramirez. Siya ang magbibigay sa atin ng ilang mahahalagang impormasyon mula sa mga dokumentong nakita niya. Huwag kayong magtaka kung bakit siya kasama. Ako mismo ang nag-atas. Napatinginan ang mga abogado. May ilan pang nagtataas ng kilay. Ngunit nang magsalita si Noel, unti-unti nilang naunawaan na hindi ito basta ordinaryong tao. Base sa mga nakita kong papeles, panimula niya, may mga guarantee letters na pinirmahan nang wala sa oras at wala sa tamang proseso. Kung gagawa tayo ng document map, makikita natin kung alin ang may irregularidad. Document map? Tanong ng isa sa mga abogado. Tila sinusubok kung alam pa talaga ni Noel ang sinasabi niya. Tumango si Noel. Oo po, gagawa tayo ng listahan ng lahat ng dokumento, isasaayos ayon sa petsa at ikukumpara sa minutes of meeting. Kapag may kontrata o lagda na hindi tugma, iyon ang magiging basehan natin.
para hindi basta sabihing haka-haka lang. Nagkatinginan ang mga abogado. Ang ilan ay tumangyo. Hindi masamang ideya, wika ng senior counsel. Kung maayos ang chain of custody, mas madaling makumbinsi ang korte. Samantala, si Sam ay tahimik na nakamasid. Habang nagsasalita si Noel, unti-unti niyang nakikita na hindi siya nagkamali sa pagbibigay ng tiwala rito. Ang mga salitang binibitawan nito ay may lalim at kumpiyansa, kahit halatang may kaba sa kanyang tinig. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan ni Sam si Noel. Alam mo bang hindi basta-basta ang ipinakita mo kanina? Kahit ang mga abogado ko, napatigil. Napayuko si Noel. Sensya na po kung lumampas ako sa linya. Ma'am, ginawa ko lang ang alam kong tama. Umiling si Sam, huwag kang humingi ng tawad. Kailangan ko ng mga taong may ganyang tapang. Sa sumunod na linggo, inulungan ni Noel ang legal team sa pagbuo ng document map. Hindi ito madali. Kinailangan nilang hukayin ang mga lumang kontrata, suriin ang mga email thread, at i-cross-check ang mga minutes ng meeting. Sa bawat papeles na nadiskubre, lalo pang lumilinaw ang anomalya. Isang gabi, habang abala silang dalawa sa opisina, nagdala si Sam ng kape. Magpahinga ka muna, Noel. Hindi ka na naputulog. Ngumiti si Noel, hawak ang isang folder. Sanay na po akong mapuyat, ma'am. Noong nag-aaral pa ako sa law school, ganito rin ako. Pero hindi ko natapos. Napatingin si Sam. Nag-law school ka? Tahimik na tumango si Noel. 3 taon po. Hanggang sa magkasakit ang nanay ko. Naubos ang ipon at kinailangan kong tumigil. Kaya hepo na lang po ako. Nabahala si Sam sa narinig. Ngayon niya lubos na naintindihan kung bakit ganoon ang lalim ng kaalaman ni Noel. Hindi ito basta janitor. Isa itong taong halos maabot na ang pangarap, ngunit napilitan lang tumigil dahil sa kahirapan. Kung ganoon, wika ni Sam, mas lalo kitang kailangan. Habang tumatagal, lalo ring lumalapit ang mga ebidensya sa katotohanan. Nakita ni Noel ang isang kontrata na nag-aatas sa Treasury na pumirma ng isang malaking guarantee para sa isang proyekto na wala sa board minutes. Nilista niya ito sa kanyang notebook at agad na ipinakita kay Sam. Ma'am, ito po ang isa sa pinakamalaking anomalya. Hindi ito dumaan sa board pero lumabas ang guarantee. At kung pagbabasehan hanapin, maaaring si Hector mismo ang pumirma ng palihim. Nabigla si Sam. Kung totoo iyan, malaking kaso ito laban sa kanya. Pero kailangan natin ng saksi. Dahil dito, naglatag si Noel ng draft affidavit templates. Inalok nila ang ilang empleyado na magbigay ng testimonya. Sa unang linggo, 3 empleyado ang pumayag. Hindi ko na kayang manahimik, sabi ng isa. Kung kailangan kong magsalita para mailigtas ang kumpanya, gagawin ko. Natuwa si Sam, ngunit lalo ring naging mapanganib ang kanilang kalagayan. Alam niyang kapag nalaman ni Hector ang mga pinaplano nila, gagawa ito ng paraan upang pigilan sila. Sa gitna ng lahat ng ito, unti-unting nagbabago ang tingin ni Sam kay Noel. Hindi na siya basta janitor. Sa bawat gabing magkasama silang nagtatrabaho, nakikita niya ang dedikasyon at talino nito. Hindi lang ito basta tagapagturo ng mga teknikalidad. Nagbibigay ito ng tapang at inspirasyon. Alam mo, Noel, minsang sabi ni Sam habang nakatingin sa mga dokumento, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito kung wala ka. Tumingin si Noel, halatang nagulat. Ma'am, sobra na po yata yan. Ginagawa ko lang ang kaya kong gawin. Ikaw pa rin ang humahawak ng kumpanya. Ngumiti si Sam, bahagyang lumambot ang kanyang tinig. Oo, pero kung hindi mo ako tinulungan, baka ngayon tuluyan na akong bumigay. Sa gabing iyon, kahit saglit lang, nakaramdam si Sam ng ginhawa. Sa wakas, may isang taong tumutulong sa kanya hindi dahil sa posisyon o kayamanan, kundi dahil sa prinsipyo. At si Noel sa kabila ng lahat ay muling nabigyan ng pag-asa na balang araw, baka magawa pa niyang tuparin ang pangarap na matagal nang natabunan ng kahirapan. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unti nang nararamdaman ng lahat sa Alonzo Tech na may kakaibang pagbabago. Mas istrikto ang pamamahala,
At kitang-kita ang impluensya ni Noel sa mga hakbang na ginagawa ni Sam. Ngunit hindi ito ikinatuwa ng lahat, lalo na ni Hector Villarreal, ang CFO. Isang umaga, naglabas ng memo si Hector na ikinagulat ng maraming departamento. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas ng anumang dokumento o kopya sa sinumang hindi abogado o miyembro ng executive team. Nabasa ni Noel ang memo habang naglilinis sa hallway. Napahinto siya at napailing. Alam niyang siya ang tinutukoy. Hindi man binanggit ang kanyang pangalan, malinaw na siya ang gustong sipain sa proseso. Nang makita ni Sam ang memo, agad siyang pumunta sa opisina ni Hector. "Ano na naman to, Hector?" Mariing tanong niya, hawak ang papel. "Proteksyon lang ng kumpanya, ma'am." Mahinahong sagot ni Hector habang nakaupo sa kanyang leather chair. "Hindi tayo pwedeng basta-basta magbigay ng access sa mga taong hindi kwalipikado. Hindi ba't delikado yon?" "Delikado kung may tinatago ka," malamig na tugon ni Sam. "At kung susubukan mo pang hadlangan ng investigasyon, mas lalo kitang pagbabantaan. Tandaan mo, ako ang CEO dito, hindi ikaw." Sandaling tumahimik si Hector, ngunit pakasang galit sa kanyang mga mata. "Kung iyan ang gusto mo, Miss Alonzo. Pero tandaan mo, ang mga empleyado'y nagmamasid at baka hindi maganda ang makita nilang nagbabase ka sa payo ng isang janitor." Hindi na kumibo si Sam. Umalis siya sa opisina. Ngunit alam niyang magsisimula na ang mas matinding laban sa loob mismo ng kumpanya. Samantala, si Noel ay biglang inilipat ng HR sa night shift. "Noel, pasensya na," sabi ng HR officer. "Order mula sa itaas. Kailangan ka raw sa gabi para sa general cleaning." Napakamot ng ulo si Noel. Alam niyang taktika ito ni Hector upang ilayo siya sa mga mahahalagang pulong at dokumento. Ngunit hindi siya nagpakita ng panghihina ng loob. "Ayos lang, ma'am," sagot niya. "Gagawin ko na lang ang trabaho ko." Habang naglilinis siya ng opisina sa kalaliman ng gabi, naririnig niya ang mga biro at pangungutya ng ilang empleyado. "Ayan na si janitor lawyer," sigaw ng isa. "Baka bukas mag-file na yan ng kaso laban sa atin, hahaha. Mas matalino pa yata siya kaysa sa mga abogado natin." Dagdag pa ng isa, puno ng pang-uuyam. Pinili ni Noel na manahimik, ngunit sa loob niya, mas tumitibay ang kanyang determinasyon. Hindi niya hahayaang masayang ang tiwala ni Sam. Inabukasan, pinatawag ni Sam si HR at ang external counsel. "Mula ngayon, gagawa tayo ng special assignment para kay Noel." Wika niya. "Hindi na siya basta janitor. Gagawin ko siyang legal operations aid. At sino mang hahadlang sa kanya ay haharap sa akin." Nagulat ang lahat. Lalong nag-init ang ulo ni Hector nang malaman ito. Ngunit wala siyang magawa. Ang desisyon ng CEO ay pinal. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Noel sa bagong tungkulin. Nasa tabi siya ng mga abogado, tumutulong maghanap ng mga dokumento at nag-aayos ng mga ebidensya. Hindi lahat ng tao'y tanggap siya, ngunit unti-unti may ilan nang nagsisimulang humanga sa kanyang sipag at talino. Isang hapon, tinawag siya ni Sam sa kanyang opisina. "Noel, alam kong marami kang sakripisyo para lang makasama sa laban na ito. Gusto kong malaman mo na hindi ako bulag. Nakikita ko ang hirap mo." Napatingin si Noel, medyo nagulat. "Ma'am, wala po yun. Marami na po akong dinaanang mabibigat. Ito pong ginagawa ko para bang bumabalik ang dahilan kung bakit ko pinangarap maging abogado. Hindi niyo ba kayang ipagpatuloy?" Tanong ni Sam, may lambing sa boses. Tahimik na sumagot si Noel. "Minsan naiisip ko pong balikan ang bar review. Pero wala akong pera. Ma'am, hindi ko kayang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral." Hindi na nagsalita si Sam, ngunit kinagabihan sa katahimikan ng kanyang opisina. Pinirmahan niya ang isang maliit na loan voucher mula sa sariling pera. Hindi niya ito ipinagmalaki. Hindi niya ito ipinaalam sa board. Isa itong simpleng scholarship para kay Noel upang makapag-enroll siya muli sa weekend bar review. Kinabukasan, iniabot niya iyon kay Noel. "Hindi ito utang na loob," aniya. "Isipin mo na lang na ito ay pamumuhunan. Hindi lang para sa kumpanya, kundi para rin sa sarili mo." Naluha si Noel, ngunit pinilit niyang itago. "Ma'am, hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Pangako po, pagbubutihin ko."
At sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang isang bagong yugto sa buhay ni Noel. Sa araw, nagtatrabaho siya bilang legal operations aide. Sa gabi, janitor pa rin siya. At sa weekends, nag-aaral muli sa bar review. Dala ang pangarap na minsan nang nawala sa kanya. Ngunit habang tumitibay ang ugnayan ni Sam at Noel, mas lalo namang humihigpit ang sabotahe ni Hector. Alam niyang kapag tuluyang nagtagumpay ang plano ng CEO at ng janitor na ito, siya ang unang babagsak. Kaya't nagsimula na siyang maglatag ng mas tusong mga hakbang. Mga hakbang na maglalagay hindi lang kay Noel, kundi pati kay Sam sa alanganin. Lumipas ang ilang linggo at mas lalong lumalim ang investigasyon na pinangungunahan ni Sam at ng kanyang maliit na legal team kung saan kasama na ngayon si Noel. Sa bawat pagbukas nila ng mga folder at lumang kontrata, mas dumarami ang nakikitang hindi maipaliwanag na mga entry. Minsang nakaupo si Noel sa isang maliit na mesa na puno ng papel. May hawak na ballpen at highlighter nang bigla niyang mapansin ang kakaibang pangalan ng kumpanya sa isa sa mga dokumento. "Ma'am Sam," tawag niya, sabay abot ng papel. "Tingnan niyo po ito." Ang kumpanyang ito, Silver Wave Enterprises, lumalabas sa 3 magkaibang kontrata. Pero kapag tiningnan mo ang mga address, iisa lang ang lokasyon nila. Isang abandonadong opisina sa Quezon City. Napakunot ang noo ni Sam habang pinagmamasdan ang dokumento. "Ibig mong sabihin, shell company ito?" Tumango si Noel. "Posibleng ginamit lang para sa dummy transactions." Kapansin-pansin din na halos doble ang presyo ng mga acquisition na kinasangkutan nila. May mga papeles na nagsasabing bumili tayo ng equipment sa halagang 300 milyon. Pero ang tunay na halaga, base sa supplier, ay nasa kalahati lang. Napasinghap ang isa sa mga abogado. Kung totoo yan, malinaw na may inflated acquisition na naganap. At kung sino man ang pumirma para dito, malinaw ang intensyon, magnakaw mula sa kumpanya. Agad na pinatawag ni Sam ang kanyang core legal team para talakayin ang natuklasan. Sa loob ng isang maliit na silid na halos mapuno ng mga dokumento at laptop, tinuro ni Noel ang mga pangalan at petsa. Mapapansin ninyo na ang lahat ng kontratang ito ay pinirmahan noong nakaraang taon at sa parehong buwan. Pero wala itong record sa minutes ng board meeting. "Walang record?" tanong ni Sam. Nanlaki ang mga mata. "Wala po," sagot ni Noel. Nakatala sa minutes na noong mga panahong iyon, ang pinag-uusapan ay ibang proyekto. Walang banggit tungkol sa mga kumpanyang ito. At higit sa lahat, may email chain akong nakita kung saan pinilit ang Treasury Department na pirmahan ang guarantee kahit walang formal na approval. Napahawak si Sam sa sentido. Kung ganoon, may nangyaring malakihang panlilinlang sa loob mismo ng kumpanya. At kung tama ang hinala ko, tumingin siya kay Noel. Malaki ang papel ni Hector dito. Napatango si Noel, bagaman halatang may bigat sa kanyang dibdib. "Malaki ang posibilidad, ma'am. Pero hindi natin pwedeng ibintang ng walang malinaw na ebidensya. Kaya iminungkahi kong magsampa tayo ng derivative suit. Hindi bilang personal na kaso, kundi bilang representasyon ng interes ng kumpanya laban sa mga opisyal na sangkot." Natahimik ang silid. Ang mga abogado ay nagtatinginan. Isa sa kanila ang nagtanong, "Noel, alam mo ba kung gaano kabigat ang mungkahi mo? Hindi ito basta reklamo lang. Kapag nagsampa tayo ng derivative suit, ibig sabihin, kinikilala nating may mga nasa loob mismo ng kumpanya na kumilos laban dito." Tumango si Noel, "Alam ko po, pero kung hindi natin gagawin, walang mangyayari. At kung hahayaan natin itong lumipas, mas lalo tayong lulubog." Naglakad-lakad si Sam sa silid. Nag-isip ng malalim. Ang bawat hakbang niya'y parang tunog ng pasya na unti-unting nabubuo. Kung ganun, sabi niya sa wakas, ipapasanain ang resolusyon. Hindi na ito tungkol lang sa akin o sa inyo. Ito ay tungkol sa libo-libong empleyado na umaasa sa kumpanyang ito. At kung si Hector o sino man ang may sala, haharapin nila ang batas. Sa sumunod na board meeting, ipinresenta ni Sam ang resulta ng kanilang investigasyon.
Hindi lahat ng miyembro ay natuwa. May ilan pang sumigaw at nagbanta. Hindi ako makapapayag na isang janitor lang ang pinapakinggan natin dito. Bulalas ni Direktor Gomez. Ito'y malaking kahihiyan. Ngunit tumayo si Sam at diretsyong tumingin sa kanya. Mas malaking kahihiyan kung hahayaan natin ang korupsyon sa loob ng ating kumpanya. At kung ang isang janitor ang nakapansin nito bago pa ang ating mga auditor at abogado, mas lalo tayong dapat mahiya. Tahimik ang buong silid. Maya-maya, 2 independent directors ang nagsalita. Sumasang-ayon kami kay Miss Alonzo. Oras na para magpasa ng resolusyon at magsampa ng derivative suit laban sa mga posibleng sangkot. Nabunutan ng tinik si Sam, ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula. Dahil sa kabilang panig, alam niyang hindi mananahimik si Hector. Samantala, bumalik si Noel sa anyang simpleng tahanan matapos ang mahabang araw. Pagkauwi niya, nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo at nakangiti, may hawak na rosaryo. "Kumusta ang trabaho, anak?" tanong nito. Napaupo si Noel, huminga ng malalim. "Nay, parang hindi ko alam kung kaya ko. Ang bigat ng laban. Pero alam kong tama ang ginagawa ko." Hinawakan ng ina ang kanyang kamay. "Anak, hindi kailanmang magiging mali ang pagtindig para sa tama. Tandaan mo, kahit janitor ka lang sa tingin ng iba, mas higit pa ang nakikita ko. May puso ka, may talino at may lakas ng loob. Huwag mong sayangin iyan." Napaluha si Noel, ngunit agad din niyang pinahid ang kanyang mata. "Salamat, Nay. Kahit gaano kahirap, lalaban ako." At sa mga sumunod na araw, habang pinoproseso na ang derivative suit at inihahanda ang lahat ng ebidensiya, lalo pang tumitibay ang ugnayan ni Sam at Noel. Sa bawat dokumentong nasusuri, sa bawat meeting na nalalagpasan nila, mas lalong lumalalim ang tiwala ng CEO sa janitor na minsan ay inakala niyang simpleng tagalinis lamang. Ngunit sa kabilang dako, si Hector ay hindi na mapakali. Alam niyang malapit nang mabunyag ang kanyang lihim, kaya't nagsimula na siyang magplano ng mas mapanganib na galaw. Mga galaw na hindi lang kay Noel nakataya, kundi pati na rin kay Sam. Ang araw ng pagdinig ay dumating. Sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang kaguluhan, haharapin na ng Alonzo Tech ang kanilang mga kalaban sa korte. Maagang gumising si Sam, suot ang maayos ngunit payak na itim na blazer. Nakasunod ang kanyang sekretarya na si Lisa na dala ang makapal na folder ng mga dokumento. Habang naglalakad patungong sasakyan, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Kung matatalo sila sa unang round na ito, baka tuluyang maglaho ang tiwala ng mga investors. Sa kabilang banda, si Noel ay naroon na sa harap ng gusali ng korte. Nakabarong siya, medyo luma ngunit plansado at maayos. Hindi siya abogado, pero kasama siya ng legal team bilang paralegal at aide. Huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan ang napakalaking gusali. Ito na yon, bulong niya sa sarili, kung saan susubukin hindi lang ang kumpanya, kundi pati ang paninindigan ko. Nang dumating si Sam, nagkatinginan sila ni Noel. Bahagya siyang ngumiti, isang ngiting puno ng tapang at kumpiyansa. "Handa ka na ba?" tanong ni Sam. "Opo, ma'am," sagot ni Noel. "Ginawa na natin ang lahat ng paghahanda. Kailangan lang nating tumindig at ipaglaban ito." Pagpasok sa loob ng korte, ramdam agad ang tensyon. Sa kabilang panig ay naroon ang mga kinatawan ng Valdez Holdings at si Hector mismo, nakaupo sa hanay ng kanilang kampo, seryoso at walang bahid ng pangamba. Nakaarmas sila ng mga kilalang abogado na bihasa sa mga corporate battle. Nang simula ng pagdinig, mabilis na inatake ng kampo ng Valdez si Sam. Ang batang CEO na ito, wika ng kanilang lead counsel, ay walang sapat na karanasan. At ngayon, sinusubukan niyang itago ang kanilang kapalpakan sa pamamagitan ng pagtuturo ng kasalanan sa iba. Wala silang matibay na ebidensya. Tahimik na nakinig si Sam, ngunit sa loob niya, kumukulo ang dugo. Gusto niyang sumagot, ngunit alam niyang hindi siya naroroon para makipagsagutan. Nasa legal team nila ang laban. Ipinresenta ng external counsel ni Sam ang kanilang argumento.
ang mga guarantee letters na walang tamang approval, ang mga shell companies na nadiskubre, at ang mga kontratang inflated ang halaga. Isa-isang inilatag ang mga dokumento na inipon ni Noel at ng legal team. Habang isa-isang inilalabas ang mga ebidensya, abala si Noel sa kanyang maliit na mesa. Siya ang nag-aayos ng exhibits, nag-aabot ng mga dokumento sa tamang oras, at nagbabantay na walang kahit anong papeles ang mawawala sa pagkakasunod. Ang kanyang document map ang nagsilbing gabay ng legal team, at bawat oras na tanungin sila ng hukom tungkol sa timeline ng mga lagda, mabilis silang nakasagot dahil sa sistemang inihanda ni Noel. Kung inyong mamarapatin, Ginoo Hukom, wika ng abogado ni Sam, narito po ang chain of custody na maingat na inayos. Lahat ng dokumentong ito ay may tamang petsa, lagda at listahan kung kaninong opisina ito galing. Wala pong puwang para sabihing ito'y gawa-gawa lamang. Napatingin ang hukom sa papel, tumango at nagsabing, maganda ang pagkakaayos. Rare na makakita ng ganitong maayos na chain of custody sa mga corporate cases. Nabigla si Hector. Hindi niya inasahan na magagawa ng kampo ni Sam na ipakita ang ebidensiya ng ganoon katibay. Subalit hindi siya nagpatinag. Agad na sumabat ang abogado ng Valdez. Ngunit, Ginoo Hukom, ang taong ito na si Noel Ramirez na inaakusahan nating tumulong sa pag-aayos ng ebidensiya ay hindi naman abogado. Paano natin masisigurado na tama ang kanyang interpretasyon? Nagbulungan ang mga tao sa loob ng korte. Tumayo si Sam. Hindi na nakatiis. Hindi mahalaga kung siya'y abogado o janitor lamang. Ang mahalaga, siya'y may integridad at dedikasyon. At kung hindi dahil sa kanya, baka hindi namin natuklasan ang mga anomalya. Huwag niyo siyang maliitin dahil lamang sa kanyang trabaho. Tahimik ang lahat. Napatingin ang hukom kay Noel. Ikaw ba si Noel Ramirez? Tanong nito. Tumayo si Noel. May kaba ngunit matatag. Opo, Ginoo Hukom. Hindi ka abogado, tama? Opo. Ngunit ikaw ang nag-aayos ng mga dokumentong ito? Tumango si Noel. Opo, Ginoo Hukom. Ginawa ko po ang lahat para masigurong maayos ang ebidensya. Hindi ko po hinusgahan kung sino ang tama o mali. Ipinakita ko lamang ang mga pagkakaiba sa mga petsa at lagda. At kung may mali sa ginawa ko, handa akong panindigan iyon. Pero isa lang ang alam ko. Mali ang magnakaw at magsinungaling at hindi ko po kayang baliwalain yon. Natahimik ang buong silid. Kahit ang hukom ay napalunok bago muling nansalita. Sapat na. Itutuloy natin ang pagdinig. Makalipas ang ilang oras ng presentasyon ng ebidensya, dumating na ang desisyon ng hukom para sa kanilang urgent motion. Matapos suriin ang mga dokumento at argumento ng magkabilang panig, ipinagkakaloob ng korte ang 72-hour Temporary Restraining Order TRO laban sa pagpapatupad ng mga guarantees na walang board approval at laban sa anumang hakbang ng takeover mula sa Valdez Holdings. Ito ay para mapanatili ang status quo habang nagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon. Nagpalakpakan ang kampo ni Sam. Bagamat pansamantala lamang, malaking tagumpay na rito. Nakahinga ng maluwag si Sam at nang lingunin niya si Noel, nakita niyang nakangiti ito, isang ngiti ng pag-asa. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga reporters. Agad na pinagtanggol si Sam ng kanyang PR team. Ngunit bago pa sila makalabas ng gusali, tinanong siya ng isang mamamahayag. Miss Alonzo, totoo po bang isang janitor ang tumulong sa inyo para sa kasong ito? Tumigil si Sam. Ngumiti ng bahagya at buong tapang na sumagot. Oo, at kung minsan ang pinakamahalagang tulong ay nanggagaling sa mga taong hindi natin inaasahan. Habang binabalita iyon ng media, naramdaman ni Sam na unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng mga tao sa kanya. At si Noel, bagamat nananatiling tahimik sa likod, ay alam na sa kanyang puso, nagsisimula na ang tunay na laban. Matapos ang panalo sa korte at pagkakamit ng TRO, pansamantalang gumaan ang pakiramdam ni Sam at ng kanyang buong koponan. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, may mga personal na laban na tahimik na dinadala si Noel. Isang gabi matapos ang mahabang araw sa opisina, mabilis na umuwi si Noel sa kanilang maliit na inuupahan.
Pagkabukas niya ng pinto, nadatnan niya ang kanyang ina na nakahiga at matamlay. "Nay," tawag niya, agad na lumapit. "Kumusta pakiramdam niyo?" Mahina itong ngumiti. "Anak, huwag kang mag-alala, kaya ko pa naman." Pero sumisikip ang dibdib ko kanina habang hinihintay kitang umuwi. Napaupo si Noel sa gilid ng kama. Halatang nag-aalala. "Nay, kailangan na nating ipasuri kayo sa ospital. Hindi pwedeng puro gamot lang mula sa butika." Ngunit imiling ang matanda. "Noel, huwag ka nang mag-aksaya ng pera. Mas mahalaga na tapusin mo ang sinimulan mo. Ang laban mo sa kumpanya, iyon ang kailangan mong unahin. Ako, kakayanin ko pa." Naluha si Noel, ngunit pinilit niyang magpakatag. "Nay, wala pong mas mahalaga kaysa sa inyo. Pero pangako ko, ipaglalaban ko ito. Para sa inyo rin, para sa lahat." Kinabukasan, habang nasa opisina, napansin ni Sam ang kakaibang tahimik na kilos ni Noel. Nakaupo ito sa isang sulok ng silid. Hawak ang mga dokumento, ngunit malayo ang tingin. Nilapitan siya ni Sam. "Noel, may problema ba?" Nagulat si Noel at agad na umiling. "Wala po ma'am, pagod lang siguro." Ngunit hindi siya nakaligtas sa matalim na obserbasyon ni Sam. "Alam mo, hindi ka marunong magsinungaling. Kung may problema, sabihin mo. Hindi ko nais na mawalan ka ng focus sa laban natin." Sandaling nag-isip si Noel bago nagsalita. "Ang nanay ko po. Ma'am, lumalala ang kalagayan niya. Pero ayokong maging pabigat. Nandito pa rin po ako dahil mahalaga ang laban na ito." Natahimik si Sam. Saglit siyang tumingin sa mga papel sa mesa. Sa hamuling binalingan si Noel. "Kung ganon, sasamahan kita sa ospital mamaya. Walang pero, Noel. Hindi mo kailangang akuin lahat ng mag-isa." Nagulat si Noel. "Ma'am, hindi na po kailangan. Nakakahiya po sa inyo. Wala akong pakialam sa hiya. Ang mahalaga, matulungan kita." Putol ni Sam. At ganun na ang nangyari. Pagkatapos ng trabaho, sumama si Sam kay Noel sa ospital. Doon nila nakilala ang doktor na nagsabing kailangan sumailalim sa masusing pagsusuri ang kanyang ina. Kung wala, maaring lumala ang kondisyon. Habang nasa labas ng silid, kinausap ni Sam si Noel. "Kailangan mong tanggapin na hindi mo kayang soluhin ang lahat. Hindi kita tinutuluman para magmukha kang mahina. Ginagawa ko ito dahil nakita ko ang halaga ng ginagawa mo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa buong kumpanya." Natahimik si Noel. Ramdam ang bigat ng emosyon. "Maraming salamat, ma'am. Kung hindi dahil sa inyo, baka matagal na akong sumuko." Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagkakaalam na mas lumalapit na si Noel kay Sam. Mabilis na kumalat ang tsismis sa opisina. "Alam mo ba, si Miss Alonzo at si Noel daw lagi nang magkasama. Baka may relasyon." Bulong ng isang empleyado sa kanyang kasama. "Kung totoo yan, kawawa naman ang kumpanya. Isang janitor lang? Papaano na ang imahe natin?" Sagot ng isa. Ginamit ito ni Hector upang lalong sirain si Sam. Sa isang pribadong pagpupulong ng board, ibinato niya ang issue. "Mga kasama, paano nating paniniwalaan ang mga aksyon ng ating CEO kung pinapaboran niya ang isang janitor? Hindi ba't nagiging personal na ang laban niya? Hindi natin pwedeng husgahan agad si Samantha." Sagot ng isang direktor. "Sa ngayon, nakikita kong may resulta ang ginagawa nila." Ngunit mapait na ngumiti si Hector. "Maghintay kayo. Kapag pumutok ang isyong ito sa media, masisira ang reputasyon ng kumpanya." Samantala, si Noel ay patuloy na nag-aaral tuwing weekend sa bar review class. Sa kabila ng puyat at pagod, pinilit niyang balansehin ang lahat. Trabaho sa opisina, paglilingkod kay Sam at pag-aalaga sa kanyang ina. Madalas siyang kulang sa tulog, ngunit hindi siya nagrereklamo. Isang gabi, nadatnan siya ni Sam sa opisina na nakayuko sa mesa, tulog na tulog habang bukas ang mga librong pang-review sa batas. Dahan-dahang lumapit si Sam, tinakpan siya ng jacket at bumulong, "Hindi ka nag-iisa, Noel. Huwag mong kakalimutan yon." Ngunit upang maging patas at malinis ang proseso, ipinasok ni Sam ang isang independent ethics officer sa kanilang investigasyon. Sa isang pagpupulong, ipinaliwanag niya ito. "Ayokong isipin ng board na ang lahat ng ginagawa ko ay dahil sa personal na motibo. Mula ngayon, lahat ng aksyon natin ay dadaan sa ethics officer na ito upang walang bahid ng duda." Tumayo si Noel, tumingin kay Sam
at nagsabi, "Salamat po ma'am, iyon din po ang gusto ko, na walang makapagsasabing mali ang dahilan kung bakit ako nandito." Sa kabila ng lahat ng sabotahe, paninira at pagod, lalo pang tumitibay ang kanilang paninindigan. Si Sam, na dati kilala bilang malamig at istriktong leader, ngayon ay natutong magpakita ng malasakit. At si Noel, na dati nakayuko lamang bilang janitor, ngayon ay unti-unting lumalabas ang tunay na halaga. Hindi lamang bilang katuwang sa kaso, kundi bilang taong may prinsipyo at pusong handang magsakripisyo para sa tama. Sa mga panahong iyon, nagsisimula ng mabuo ang pundasyon ng mas matibay na tiwala. Ngunit sa kabilang banda, lalo ring lumalalim ang galit ni Hector at alam nilang ang susunod na laban ay mas magiging mabangis kaysa sa nauna. Isang malamig na umaga nang ipatawag ni Hector ang isang special meeting ng board. Ang dahilan, isang mosyon upang tuluyang tanggalin si Sam bilang CEO ng Alonso Tech. Kumalat ang balita sa buong kumpanya at agad na nabalot ng kaba ang mga empleyado. Ang iba'y nagbubulungan sa cafeteria, ang iba namay nagmamasid kung paano haharapin ni Sam ang panibagong unos. Pagpasok sa boardroom, naroon na ang halos lahat ng direktor. Nasa gitna si Hector, nakangiti, ngunit halatang puno ng galit ang likod ng kanyang mga mata. Sa tabi niya, nakahanda ang makapal na folder ng dokumento. Mga kasama, panimula ni Hector, oras na para harapin ang katotohanan. Ang batang CEO na ito, si Samantha Alonso, ay nagdala ng matinding kahihiyan sa ating kumpanya. Pinapayagan niya ang isang janitor na makialam sa ating mga legal na usapin. Hindi ba't malinaw na gross negligence ito? Hindi ba't ito isang breach of fiduciary duty sa shareholders? Nabulabog ang silid. May ilan na agad sumang-ayon, may ilan na may nanatiling tahimik. Tumayo si Sam, matatag ang tinig. "Huwag niyo akong pagbintangan ng kasalanan na hindi ko ginawa. Kung mayroong naglagay ng kumpanya sa bingit ng pagbagsak, hindi ako yon. Kung hindi dahil sa mga dokumentong nadiskubre namin, baka ngayon tuluyan ng hawak ng Valdez Holdings ang kontrol sa Alonso Tech." Umiling si Hector. Mapait ang ngiti. "Paninira lang ang lahat ng iyon. Inililihis mo ang usapan, Samantha. Ikaw ang nag-utos ng mga garantiya noon. Ikaw ang pumirma sa mga kontratang walang pasbas ng board. Heto ang mga kopya, malinaw na may pirma mo." Agad niyang inilabas ang mga dokumento at inilatag sa mesa. Nagbulungan ang mga direktor, halatang nagulat. Ngunit mabilis na kumilos si Noel, na naroon sa gilid ng silid bilang aide. Kinuha niya ang isa sa mga papel at sinuri ang lagda. "Hindi po ito tugma," mariin niyang sabi. Ang lagda ni Miss Alonso sa mga opisyal na kontrata ay may consistent stroke. Itong nasa dokumento ay may dalawang bahaging hindi magkatugma. At higit sa lahat, ang petsa ng kontrata ay kasabay ng isang araw na si Miss Sam ay nasa Singapore para sa investors. Meeting, may ebidensya tayo roon. Napatingin ang mga board members sa isa't isa. "Totoo ba ito?" tanong ng isa. Tumango si Sam. "Naroon ako sa Singapore kasama ang 3 direktor dito. Sila mismo ang makapagpapatunay." Namilog ang mga mata ng ilang board members. Ngunit hindi siya sumuko. Kung ganoon, paano ipaliliwanag ang mga transaksyong ito? Sino ang may pakana? Diretsyong tumingin si Noel kay Hector. "Ikaw." Nabigla ang lahat. "Anong kalokohan ito?" singhal ni Hector. Ngunit mabilis na naglabas si Noel ng mga papel mula sa kanyang folder. Ang audit trail na matagal na niyang iniipon. Narito po ang mga email chain mula sa Treasury Department. Sa mga email na ito, malinaw na ipinipilit ni Mr. Villarreal na pirmahan ang mga garantiya kahit walang board approval. At ayon sa metadata, ang direktiba ay galing sa kanyang opisina. Hindi ito gawa-gawa. Ito ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ng board members. Nagkatinginan sila, hindi makapaniwala. May 2 direktor ang agad na tumayo. Kung ganyan ang ebidensya, hindi na pwedeng manatili si Hector bilang CFO. Mabilis na nagbungkahi ng botohan ng isa. Ngunit bago pa man magsimula, 2 board members ang biglang tumayo at nag-walk out.
Halatang kampi kay Hector ang mga ito at sadyang nais ipagpaliban ng pasya. Naiwan ang silid sa gitna ng tensyon. Kung ganon, sabi ng chairman ng board, hindi tayo makakabuo ng quorum para sa pagpapatalsik. Ngunit malinaw na may conflict of interest at imbestigasyon na dapat harapin si Mr. Villarreal. Sa ngayon, kailangan nating magdesisyon. Matagal ang naging usapan. Sa huli, isang kompromiso ang napagkasunduan. Pansamantalang isinuspinde si Sam bilang CEO habang nagtapatuloy ang imbestigasyon upang hindi masabing may bias ang proseso. Ang pamumuno ay ipapasa muna sa acting officer na pipiliin ng board. Halos mapatid ang hininga ni Sam. Suspension? Wala akong ginawang mali. Mariin niyang pagtutol. Ngunit matatag ang sagot ng chairman. Ito'y para sa kapakanan ng kumpanya. Pansamantala lamang ito. Kapag napatunayan ang iyong kawalang kasalanan, ibabalik ka agad. Tahimik na nakatayo si Noel sa gilid. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Nakita niyang halos maiyak si Sam. Ngunit pinipigilan nito ang sarili. Lumapit siya at bumulong. Ma'am, huwag kayong sumuko. Ito'y taktika lang nila. Lalabas din ang katotohanan. Ngumiti si Sam ng mapait. Paano kung tuluyan na nilang agawin ang lahat? Kung lalaban tayo ng magkasama, sagot ni Noel. Hindi nila makuuha ang kumpanyang ito. May hawak tayong katotohanan. Hindi yon matatalo ng kasinungalingan. Sa kabila ng pagkakasuspinde, hindi bumigay si Sam. Alam niyang mas lalong kailangang tumibay ang kanyang loob. At sa tabi niya, naroon si Noel, handang ipaglaban hindi lang ang kumpanya, kundi pati ang kanyang karangalan. Ngunit malinaw na sa labanang ito, mas titindi pa ang sabotahe. At ang tanong na gumugulo sa isipan ng lahat, hanggang saan kaya ang kayang gawin ni Hector para manatili sa kapangyarihan? Ang suspensyon ni Sam bilang CEO ay naging mabisang bala para sa kampo ni Hector. Ilang araw pa lang ang lumilipas, ngunit mabilis nang lumaganap sa media ang balitang ito. Sa bawat pahayagan, telebisyon at online portal, nakabalandra ang headline. Batang CEO ng Alonso Tech, sinuspinde ng sariling board. Habang nasa ospital si Sam upang bisitahin ang kanyang ina, halos mahulog ang kanyang hawak na dyaryo nang mabasa ang mga artikulo. Hindi ito totoo. Mahina niyang sambit. Hindi nila pwedeng baluktutin ang kwento. Kasama niya si Noel at kita sa kanyang mukha ang pagkabahala. Ma'am, gawa ito ng PR machine ni Hector. Sinadya nilang palabasin na ikaw ang may sala, kahit wala pang pinal na desisyon ang korte. Kung ganyan ang kwento sa labas, sagot ni Sam, paano pa maniniwala ang mga empleyado at investor sa akin? Samantala, sa loob ng kumpanya, ramdam ang pagkalito at pagkakahati ng mga tao. Sa kafeteria, may mga empleyadong nagsasabing, baka nga totoo ang mga balita. Kung siya mismo ang nasuspend, ibig sabihin may besahan. Ngunit may ilan ding na naninindigan. Hindi ako naniniwala. Nakita ko kung paano kumilos si Miss Alonso. Hindi niya ipapahamak ang kumpanya. At tandaan mo, may janitor na nafatulong na maglabas ng mga ebidensya laban kay Hector. Ngunit sa kasamaang palad, mas malakas ang bulong-bulungan ng mga nagdududa. At si Hector, gamit ang kanyang mga koneksyon, ay lalo pang pinalakas ang naratibo. May lumabas pang artikulo na nagsasabing si Noel umano'y binabayaran upang maglabas ng pekeng dokumento. Nang mabasa ito ni Noel habang nagkakape sa isang maliit na karinderya malapit sa opisina, halos mabitawan niya ang tasa. Pekeng dokumento? Ako raw ang gumawa? Agad siyang tinawagan ni Sam. Noel, nakita mo na ba ang mga balita? Opo ma'am, sagot niya. Mabigat ang tinig. Gusto nilang palabasin na ako mismo ang dahilan ng lahat. Paano pa maniniwala ang board sa atin? Mariin ang sagot ni Sam. Huwag kang matitinag. Alam nating gawa-gawa lang ito. Ang mahalaga, manatili kang totoo. Hindi nila kayang baluktutin ang katotohanan habang buo ang mga ebidensya natin. Ngunit hindi madali ang lahat. Isang linggo matapos lumabas ang mga balita, isang grupo ng investors ang umatras sa planong expansion project ng Alonso Tech. Naglabas sila ng lay statement dahil sa kawalang katiyakan sa pamunuan ng kumpanya.
minabuti naming ipagpaliban ang aming investment. Nang malaman ito, halos maluha si Sam. Pinaghirapan ko iyon, Noel. Ilang buwan naming inalagaan ang partnership na iyon. Tapos, sa isang iglap lang nawala dahil sa kasinungalingan ni Hector. Lumapit si Noel, hawak ang isang folder ng bagong ebidensya. Ma'am, alam kong mahirap, pero tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa investments o sa posisyon mo. Ito'y laban para sa integridad. Kung bibitaw ka ngayon, mas lalo lang mananalo si Hector. Isang gabi, habang naglalakad si Noel pauwi, may dalawang lalaking nakasunod sa kanya. Sa isang madilim na kanto, bigla siyang hinarang. "Ikaw ba si Noel Ramirez?" Tanong ng isa. "Oo, bakit?" Sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. "Kung matalino ka, itigil mo na ang pakikialam sa mga usaping hindi para sa'yo. Janitor ka lang, hindi ka baday sa laban na ito." Bago pa siya makapagsalita, itinulak siya at muntik nang mabagsak. Ngunit hindi na siya lumaban. Alam niyang mensahe iyon mula kay Hector. Pag-uwi niya, nag-aalalang sinalubong siya ng kanyang ina. "Anak, bakit may sugat ang braso mo?" "Wala to, Nay," sagot niya. Pilit na ngumiti. "Madulas lang sa daan." Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang tindi ng banta. Kinabukasan, ibinahagi niya kay Sam ang nangyari. "Tinutulungan ko kayo dahil naniniwala akong tama ito. Pero kailangan niyong malaman mas lalong nagiging delikado." Hinawakan ni Sam ang kanyang balikat. "Noel, hindi kita pinipilit. Kung sa tingin mo'y masyado ng mabigat, pwede kang umatras." Umiling si Noel. "Mariin, hindi po ma'am. Hindi ako aatras. Ang totoo, mas lalo akong lumalaban. Hindi ako papayag na tawagin nila akong janitor na walang magagawa." Sa kabila ng lahat ng panggigipit, nagpatuloy silang mag-ipon ng ebidensya. Ngunit alam nilang hindi sapat ang mga papeles kung tuluyang mawawala ang tiwala ng publiko. Kaya't iminungkahi ni Noel ang isang bagong hakbang. "Ma'am, kailangan nating lumabas sa media. Hindi pwedeng sila lang ang naririnig. Kailangang ipakita natin sa tao ang tunay na nangyayari, hindi bilang depensa lang, kundi bilang katotohanan." Matagal na nag-isip si Sam. Kung gagawin natin iyan, mas magiging target tayo. Pero baka yun na lang ang paraan para makuha natin muli ang tiwala ng mga tao. At doon, nagsimulang magplano ang dalawa. Habang si Hector ay abala sa pagpapakalat ng kasinungalingan, si Sam at Noel ay tahimik na naghahanda ng kanilang sariling hakbang upang ipakita sa publiko ang buong katotohanan. Ngunit bago pa nila maisagawa ang plano, isang panibagong dagok ang dumating. Nakatanggap si Sam ng subpina mula sa korte. Hindi bilang complainant, kundi bilang akusado sa kasong fraud. At malinaw sa dokumento, ang naghain ng kaso ay walang iba, si Hector Villarreal. Ang subpina na natanggap ni Sam ay parang matalim na punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa kanyang opisina nang hawakan ang sobre, nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang laman. "Criminal complaint for fraud, filed by Mr. Hector Villarreal." "Hindi maaari," mahina niyang bulong. "Ako ang inaakusahan? Ako?" Agad siyang tinawagan ni Noel. "Ma'am, kumalat na po ang balita. Nasa mga online news site na. Inaakusahan daw kayong nagsabotahe sa sarili niyong kumpanya para makinabang." Malinaw na gawa-gawa lang ito ni Hector. Napasandal si Sam sa upuan, ramdam ang bigat. "Kung ganon, hindi lang ako sinuspinde kundi gusto nila akong ipakulong." Agad na nagmungkahi si Noel. "Kailangan nating harapin ito, ma'am. Hindi tayo pwedeng magtago. Kapag ginawa natin iyon, lalo lang nilang mapapatunayan ang kasinumalingan nila. Maghahanda ako ng counter affidavit." "Pero Noel," sagot ni Sam, "hindi ka abogado. Paano mo magagawa yon?" Mariing tumingin si Noel. "Hindi ko kailangang maging abogado para magsimula. Ako ang magtatala ng mga detalye. Ako ang maghahanda ng mga dokumento at ipapasa natin sa legal team para ayusin. Ang mahalaga, malinaw na mapakita natin kung paano sila nagsinungaling." Kinabukasan, humarap si Sam sa kanyang external legal counsel. Naroon si Noel, dala ang makapal na folder ng mga dokumento. "Miss Alonzo," wika ng senior lawyer, "matindi ang kasong isinampa sa inyo. Kung pagbabasehan ang mga papeles na inilakip ni Hector, mukhang totoo ang mga alegasyon.
May pirma nyo sa mga kontrata. Agad na sumabat si Noel. Hindi iyon ang totoong pirma. Forgeries ang karamihan doon. May ebidensya kami ng metadata. May travel record si Miss Sam na nagpapatunay na wala siya sa bansa sa oras ng pagpirma. Nandito po lahat sa folder na ito. Binuksan ng abogado ang folder, nagbasa at halos hindi makapaniwala. Ramirez, ikaw ba ang nag-ipon nito? Opo sir, sagot ni Noel. Natawa ng bahagya ang abogado. Kung hindi lang kita kilala bilang janitor, iisipin kong isa kang practicing lawyer. Napakalinaw ng pagkakaayos mo rito. Nagngitian sina Sam at Noel. Ngunit hindi pa rin maikakaila ang bigat ng sitwasyon. Kailangan nilang maglabas ng counter affidavit sa loob ng 10 araw. Habang abala sa paghahanda, lalong tumitindi ang paninira ni Hector sa media. Sa isang panayam, direkta nitong sinabi, nakakalungkot isipin na mismong CEO namin ang may kagagawan ng anomalya. Ginamit niyang isang janitor upang magtago ng mga kasalanan niya. Panahon na para managot siya sa batas. Nang mapanood ito ni Noel sa telebisyon, hindi niya naiwasang mag-init ang ulo. Ako pa ang ginamit niyang panakipbutas? Ako ang sinisisi sa lahat? Hinawakan siya ni Sam sa balikat. Noel, hayaan mo siya. Kung patuloy tayong magpapatotoo, lalabas din ang katotohanan. Ngunit hindi na nakatiis si Noel. Isang araw, lumapit siya kay Sam. Ma'am, payagan niyo akong sumama sa pagharap ninyo sa piskalya. Hindi ako abogado, pero ako mismo ang makakapagsabi kung paano ko nahanap ang mga ebidensya. Kailangan nilang marinig yon. Nag-isip si Sam bago sumagot. Kung ganoon, sasama ka. Pero Noel, maging handa ka. Kapag humarap ka sa kanila, sisiraan ka, pagtatawanan ka. Tatawagin ka nilang janitor na nagmamarunong. Sigurado ka ba? Tumayo si Noel, matatag. Matagal na nila akong tinatawag na janitor. Pero ngayon, tatawagin nila akong janitor na may boses. At iyon ang hindi nila kayang baliwalain. Dumating ang araw ng pagharap sa piskalya. Nasa loob ng silid sina Sam, ang kanyang mga abogado, si Noel at ang kampo ni Hector. Abogado ng huli ang unang nagsalita. Ino prosecutor, narito ang matibay na ebidensya na si Miss Alonso ang pumirma sa mga peking kontrata upang makuha ang benepisyo. At ang kanyang kasabwat, isang janitor na nagngangalang Noel Ramirez. Tumayo si Sam, mariin ang tinig. Hindi ako kailanman pumirma sa mga kontratang iyon. At kung may kasabwat man, siya ang taong tumulong upang ilantad ang mga katiwalian ni Hector. Tumayo si Noel, dala ang kanyang folder. Ako po si Noel Ramirez. Janitor po ako ng Alonso Tech. Ngunit sa loob ng ilang buwan, ako ang nag-ipon ng ebidensya laban kay Hector Villarreal. Narito po ang mga dokumento, metadata ng emails, travel logs, at chain of custody ng mga papeles. Kung ako ang sinasabi nilang kasabwat, sana po'y ipakita nila kung anong napala ko rito. Ang totoo, wala akong nakuhang kapalit. Ang meron lang, pagod at banta sa buhay ko. Tahimik ang buong silid. Nilingon siya ng piskal, tila nabigla sa tapang ng kanyang tinig. Mr. Ramirez, kung janitor ka, bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Napatingin si Noel kay Sam, saka muling tumingin sa piskal. Dahil mali ang magnakaw, mali ang magsinungaling, at mali na ipahamak ang isang taong nagsusumikap lang maging tapat. Hindi ko po ayang manahimik. Nagbulungan ang lahat ng naroon. Ang mga abogado ni Hector ay halatang nawala sa hulog. Ngunit hindi pa rin siya nagpatinag. Tumayo si Hector, sumigaw. Kasinungalingan lahat yan. Isa lang siyang janitor. Huwag niyong paniwalaan. Ngunit mabilis na sumagot ang piskal. Kung janitor man siya, hindi iyon dahilan para hindi pakinggan ang ebidensyang hawak niya. Dito sa korte, ang mahalaga ay katotohanan. Pagkatapos ng pagdinig, pansamantalang nakahinga ng maluwag si Sam. Alam niyang mahaba pa ang laban, ngunit sa pagkakataong iyon, malinaw na nabaligtad nila ang sitwasyon. Ang imaheng sinubukan sirain ni Hector ay unti-unti nang nabubuo muli, ngunit hindi dahil sa kayamanan o impluwensya, kundi dahil sa katapangan ng isang janitor na hindi natakot magsabi ng totoo. Mula sa araw ng pagharap sa piskalya, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin para kina Sam at Noel.
Ang dating panay paninira at tsismis na pumapaligid kay Sam ay napalitan ng mga artikulong nagtatanong, totoo bang sabuatan lang ang kaso laban kay Alonso? At isang janitor nagsilbing pangunahing testigo laban sa katiwalian. Sa opisina, ramdam ang pagbabago ng ihip ng damdamin ng mga empleyado. Habang nagkakape sa pantry, bulong ng isa. Alam mo, nakaka-inspire yung ginawa ni Noel. Hindi biro ang humarap sa korte at magsabi ng totoo. Sumang-ayon ang kasama niya. Tama, at kung totoo ngang gawa-gawa lang ang mga kontrata, ibig sabihin, si Hector talaga ang may pakana, hindi si Miss Sam. Samantala, sa isang maliit na kwarto sa ospital kung saan nagpapagaling ang ina ni Noel, napanood nila ang balita. Nakaupo si Noel sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng kanyang ina. Nay, tingnan niyo po, hindi na ako pinagtatawanan ngayon. May mga paong nagsisimula ng maniwala. Mumiti ang matanda, pinisil ang kamay ng anak. Anak, simulat sa pool, naniwala na ako. Ang lahat ng ginagawa mo, hindi lang para kay Sam, kundi para sa lahat ng umaasa sa katotohanan. Ipagpatuloy mo lang, kahit gaano kahirap. Ngunit hindi ibig sabihin nito'y tapos na ang laban. Sa kabila ng pag-angat ng imahe ni Sam at Noel, patuloy pa rin ang pananalasa ng kampo ni Hector. Kumastos sila ng malaki sa PR upang ilihis ang atensyon ng publiko. May mga peking balita na lumabas online. Pinapakitang si Sam daw ay may lihim na relasyon kay Noel at ginagamit lamang nito ang janitor bilang kasangkapan. Nang mabasa ito ni Sam habang nasa opisina, halos mabasag ang hawak niyang cellphone. Ano ba to, Noel? Ginagamit nila ang pangalan mo para ipakita na ako'y walang kredibilidad. Tahimik lang si Noel, ngunit matatag ang tinig. Ma'am, wag na kayong mag-alala sa akin. Alam ng mga tunay na nakakakilala kung ano ako. Hindi tayo pwedeng sumabay sa kanilang kasinungalingan. Ang gawin natin, ipakita natin ang ebidensya sa mas malawak na paraan. At doon nagsimula ang anukala, ang maglunsad ng isang public press conference. Sa araw ng pagtitipon, puno ang bulwagan ng mga mamamahayag. Nasa harap si Sam, maayos na nakadamit, ngunit bakas ang tensyon sa anyang mukha. Sa gilid niya, naroon si Noel, dala ang makapal na folder ng mga ebidensya, mga ginoo at ginang ng media. Panimula ni Sam, ako'y humaharap sa inyo ngayon hindi para ipagtanggol ang aking pangalan, kundi para ipakita ang katotohanan. Marami ang nagsasabing ako'y sangkot sa panlilinlang. Ngunit narito ang mga dokumento na nagpapatunay. Ang mga pirma ay peke. Ang mga kontrata ay pinalabas na may lagda ko kahit wala ako sa bansa. Inilahad niya ang travel logs at mga certified true copies ng flight records. Pagkatapos, tumayo si Noel at ipinakita ang sunod-sunod na email chain na nagpapatunay na si Hector mismo ang nag-utos na iproseso ang mga garantiya. Tahimik ang pulwagan habang isa-isang ipinapakita ang mga ebidensya sa projector. Maraming mamamahayag ang nagulat sa linaw ng mga detalye. Kung hindi dahil kay Noel Ramirez, dagdag ni Sam, baka hanggang ngayon ay patuloy na nakokontrol ang Alonzo Tech ng mga taong ang interes lamang ay pansarili. Huwag niyo siyang maliitin bilang isang janitor. Dahil siya ang naging dahilan kung bakit narito tayo ngayon, may pagkakataong lumaban para sa tama. Nagpalakpakan ang ilan sa mga naroon, kinunan sila ng litrato at kinabukasan, nag-iba ang tono ng mga pahayagan. Katotohanan lumalabas, Noel Ramirez, janitor na bayani. Ngunit sa kabila ng tagumpay na yon, alam nilang hindi susuko si Hector. Sa kanyang opisina, pinanood niya ang press conference. Galit na galit siyang nagbato ng baso sa sahig. Hindi pwede, hindi sila pwedeng manalo. Tinawagan niya ang isa sa kanyang mga tauhan. Ayusin mo na, kung hindi natin sila matatalo sa korte, duduhugin natin sila sa labas nito. At siguraduhin mong wala nang makikitang bagong ebidensya laban sa akin. Samantala, muling nagtipon sina Sam at Noel, kasama ang kanilang legal team. Hindi sapat ang press conference,
Wika ng isa sa mga abogado. Kailangan nating ihatid ang kaso sa publiko at sa mga regulator. Kung makakapagsampa tayo ng reklamo sa Securities and Exchange Commission at sa Anti-Money Laundering Council, mas mabibigat ang laban nila. Tumango si Noel, at handa akong tumistigo kahit saan. Hindi ako matatakot. Lumapit si Sam sa kanya, tumingin ng diretsyo. Noel, alam mo bang hindi na ito biro? Baka pati buhay mo ipahamak nila? Ngumiti si Noel, bahagyang mapait. Ma'am, hindi ko na iniisip ang sarili ko. Ang iniisip ko, kung hahayaan natin ang mga katulad ni Hector, ilang pang kumpanya at empleyado ang masisira? Kung tahimik lang ako, para ko na ring tinanggap na tama ang mali. Tumango si Sam, halatang natatabla ng tapang ni Noel. Kung ganon, magkasama tayong lalaban hanggang dulo. Sa mga araw na sumunod, unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng mga investors. May isang grupo na naglabas ng pahayag. Kung ang ebidensya laban sa CFO ang totoo, wala kaming dahilan para bawiin ang aming suporta sa kumpanya. Ngunit kasabay nito, nagsimula rin ang mga pananakot. Isang gabi, habang pauwi si Noel galing sa opisina, may nakaparadang motorsiklo malapit sa kanilang bahay. Nakasuot ng helmet ang dalawang lalaki at nang makita siya, mabilis na umalis. Hindi man siya sinaktan, malinaw ang mensahe. Sinusubaybayan siya. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina. Anak, kanina pa may mga lalaking nakatayo sa labas. Natatakot ako. Niyakap ni Noel ang kanyang ina. Nay, huwag kayong mag-alala. Hindi nila tayo matitinag. Basta magtiwala kayo. Sa kabila ng mga panganib, tumitibay ang loob ni Noel at Sam. Sa bawat hakbang na ginagawa nila, mas lumilinaw ang katotohanan, mas lumalakas ang suporta ng mga tao, at mas nabubuo ang pag-asa na malalampasan nila ang unos na dulot ng kasinungalingan. Ngunit alam nilang ang susunod na kabanata ay mas mabigat. Ang mismong paglilitis kung saan nakasalalay hindi lang ang kanilang pangalan, kundi ang kinabukasan ng buong kumpanya. Mabilis na lumapit ang takdang araw ng paglilitis. Sa bawat linggo, mas lalong lumalaki ang interes ng publiko sa kaso ni Sam at Hector. Ang Alonso Tech ay naging parang teleserye sa mga mata ng bansa. May CEO na pinagmumukhang kontrabida, may janitor na naging bayani, at isang CFO na inaakusahang utak ng lahat ng anomalya. Isang linggo bago ang trial proper, nagtipon sina Sam, Noel at ang kanilang legal team sa isang conference room. Puno ang mesa ng mga papeles, ebidensya at laptop. Halata sa mukha ni Sam ang pagod, ngunit mariin pa rin ang kanyang paninindigan. Hindi sapat na ipakita natin ang mga dokumento, wika ng lead counsel. Kailangan nating ipakita ang pattern, kung paano isinagawa ni Hector ang pandaraya, kung paano niya ginamit ang kanyang posisyon para linlangin ang board at mga investors. Sumabat si Noel. Nandoon sa audit trail na ginawa ko ang lahat ng iyon. Lahat ng email, lahat ng oras ng pagpapadala, pati na rin kung sino ang nakatanggap. Hindi lang yon basta papel, iyon ang mismong bakas ng kanilang kasalanan. Tumingin ang abogado kay Noel at tumango. At ikaw, Noel, magiging mahalaga ang testigo. Hindi lang dahil ikaw ang nakakita ng mga ebidensya, kundi dahil sa kwento mo. Ikaw ang taong hindi abogado, hindi executive, pero piniling tumayo at magsabi ng totoo. Kung hindi ka haharap, baka isipin ng korte na kathang isip lang lahat ng ito. Nagulat si Noel. Apo? Testigo? Pero ma'am, baka hindi ako seryosohin. Janitor lang ako. Ngumiti si Sam, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Hindi ka na lang basta janitor, Noel. Ikaw ang naging pundasyon ng laban na ito. Kung kaya kong tumayo sa korte at ipagsigawan ang pangalan mo, kaya mo ring tumayo at ipagtanggol ang sarili mo. Sa katahimikan ng silid, huminga ng malalim si Noel. Kung ganon, gagawin ko. Hindi dahil gusto kong sumikat, kundi dahil gusto kong matapos ang lahat ng ito. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang sumidhi ang sabotahe mula kay Hector. Naglabas siya ng sariling PR video. Nakaupo sa isang magarang opisina, kunwari biktima ng maling paratang. Ako'y naninindigan sa katotohanan. Hindi ko kailanman sisirain ang kumpanyang itinuring kong tahanan.
Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ng isang desperadong CEO at ng kanyang kasabwat na janitor. Habang pinapanood ito ng kanyang ina, napailing si Noel. "Anak," sabi ng kanyang ina, "huwag kang panghinaan ng loob. Kahit anong sabihin nila, kilala kita. At kilala ka na rin ng mga taong nakakita ng tapang mo." Minsan, sa gitna ng kanilang paghahanda, naabutan ni Sam si Noel na nakatulala, habang hawak ang isang lumang libro ng batas. "Noel, ayos ka lang ba?" tanong niya. Napatingin si Noel at ngumiti ng pagod. "Oo ma'am, iniisip ko lang, kung sakaling matalo tayo, anong mangyayari sa lahat? Sa kumpanya, sa inyo, sa akin?" Umupo si Sam sa tapat niya. "Kung matalo tayo, Noel, alam kong babangon pa rin tayo. Dahil hindi naman pera o posisyon ang puhunan natin. Katotohanan. At kung totoo ang nasa atin, kahit matalo tayo sa umpisa, sa huli, mananalo pa rin tayo." Sa kabila ng mga nakakapagod na araw, nagkaroon din ng mga maliliit na sandali ng pag-asa. May ilang investors na muling lumapit kay Sam. Nagsabing handa silang magtiwala basta't manatiling malinaw ang mga ebidensya. May ilang empleyado namang lumapit kay Noel, nagpasalamat. "Sir Noel," wika ng isang janitor na kasama niya dati, "salamat, ipinakita mo sa aming lahat na kahit simpleng tao, may boses. Hindi namin alam kung saan ka kumukuha ng tapang, pero ipagpatuloy mo." Napangiti si Noel. "Hindi ako mag-isa. Kung wala si Ma'am Sam, baka matagal na akong sumuko." Dumating ang huling gabi bago ang paglilitis. Nagtipon silang muli sa conference room. Nagrepaso ng lahat ng ebidensya at testimonya. Habang lahat ay abala, lumapit si Sam kay Noel. "Noel," wika niya, "alam kong hindi ko ito madalas sabihin. Pero salamat. Kung wala ka, baka matagal na akong bumagsak. Ikaw ang nagpapaalala sa akin kung bakit ko kailangang lumaban." Tumango si Noel, bahagyang nahihiya. "Ako po ang dapat magpasalamat. Binago niyo ang pananaw ko sa buhay. Pinakita niyo sa akin na kahit gaano kaliit ang pinagmulan, pwedeng maging bahagi ng isang malaking laban." Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, hindi CEO at janitor ang kanilang nakikita sa isa't isa, kundi dalawang tao na pinagbuklod ng isang layunin, ang ipaglaban ang katotohanan. Sa labas ng gusali, nagsisimula ng dumagsa ang media. Mga kamera, reporters at mga mamamahayag na sabik sa susunod na kabanata. Sa kanilang mga headline, isa lang ang tema: Alonzo Tech Trial, sino ang totoo? Habang nakatanaw sa bintana, mariing sinabi ni Sam, "Bukas magsisimula ang lahat." At Noel, kahit anong mangyari, panindigan natin ang katotohanan. Ngumiti si Noel. "Handa na po ako, ma'am. Handa na tayong dalawa." At sa katahimikan ng gabing iyon, alam nilang ang kinabukasan ay hindi na nakasalalay lamang sa mga papel o sa mga salita sa korte. Nakasalalay na rin ito sa kanilang tapang, pagkakaibigan at sa pananampalatayang hindi kailanman matatalo ng kasinungalingan ang katotohanan. Dumating ang araw ng paglilitis. Sa loob ng bulwagan ng korte, siksika ng mga tao, media, empleyado ng Alonzo Tech, mga investors at mga taong nakikisilip lang sa isang kwentong tila hinugot mula sa nobela. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Sam kasama ang anyang legal team, habang si Noel ay nasa tabi niya, seryoso at handa. Sa kabilang panig, nakaupo si Hector, nakangiting mayabang, tila kampanting siya ang mananaig. Ang kasong ito ay laban sa CEO ng Alonzo Tech, Samantha Alonzo, na inaakusahan ng fraud at mismanagement, panimula ng hukom. Ngayon ay sisimulan natin ang presentasyon ng mga ebidensya. Unang tumayo ang kampo ni Hector. Ang kanyang abogado, matikas at puno ng kumpiyansa, ay nagsimula. Ang mga kontratang ito ay malinaw na pinirmahan ni Miss Alonzo. May mga notary seal, may mga testigo, at higit sa lahat, may malaking kapakinabangan siyang nakuha mula rito. Mga bonus, mga insentibo at personal na ari-arian, ipinakita nila ang mga dokumento sa proyektor. Nakakunot ang noo ni Sam, ngunit nanatiling tahimik. Pagkatapos, tumayo ang kanilang lead counsel,
Kagalang-galang na hukom, ito ang aming paninindigan. Peke ang mga lagda at mayroong malawak na sabuatan upang ipalabas na si Miss Alonzo ang salarin. Ang totoong utak, si Hector Villarreal. Tinawag nila ang unang testigo, si Noel. Tahimik ang buong silid habang lumapit siya sa witness stand. Nakasuot siya ng maayos na polo at slacks, ngunit halata pa rin ang kanyang kababaang loob. Pakilala mo ang sarili mo, wika ng abogado. Ako po si Noel Ramirez. Sagot niya, malinaw ang boses. Janitor po sa Alonzo Tech. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay napangiti, ang iba na may umiling. Tila hindi makapaniwala na isang janitor ang magiging pangunahing testigo. Ngunit hindi nadinag si Noel. Bilang janitor, trabaho kong maglinis. Ngunit sa paglilinis ko ng mga opisina, napansin ko ang mga dokumento at email chains na hindi tugma sa sinasabi ng mga executive. Hindi ko sinadya noong una, pero habang tumatagal, napagtanto kong may nangyayaring mali. Doon ako nagsimulang mag-ipon ng ebidensya. Itinuro niya ang mga papeles na dala. Narito ang metadata ng mga email na nagpapatunay na si Hector mismo ang nag-utos na iproseso ang mga garantiya. At narito rin ang travel records na nagpapatunay na si Miss Sam ay nasa Singapore nang sinasabing pumirma siya sa kontrata. Tumango ang abogado. Noel, may nakuha ka bang kapalit sa lahat ng ito? Umiling siya. Wala po. Ang nakuha ko lang, pananakot, pangaapi at banta sa buhay ko. Pero ginawa ko ito dahil mali ang magnakaw at mali ang ipahamak ang isang taang walang kasalanan. Tahimik ang korte. Ang hukom mismo'y nakatingin sa kanya, halatang natatablan ng kanyang mga salita. Ngunit hindi pa tapos ang kampo ni Hector. Tumayo ang kanilang abogado para sa cross-examination. Mr. Ramirez, janitor ka lang, tama? Opo. At wala kang formal na training sa batas? Opo. Kung ganoon, paano kami maniniwala na tama ang interpretasyon mo sa mga dokumentong ito? Pwedeng maling akala lang ang lahat. Ngumiti si Noel, bahagyang mapait. Tama po, hindi ako abogado, pero hindi mo kailangan maging abogado para makita ang tama sa mali. Kapag may kontratang pinirmahan sa petsang wala ang tao sa bansa, hindi iyon maling akala. Kapag may email na galing sa opisina ni Hector, hindi rin yun maling akala. Katotohanan yun. Nagbulungan ang mga tao. Maging ang ilang reporters ay nagsimulang mag-type ng mabilis, tila nakakita ng mas malaking istorya. Nang sumunod na tinawag si Hector sa witness stand, confident itong tumayo. Ako ang CFO ng Alonzo Tech. Wala akong kinalaman sa mga akusasyong ito. Isang desperadong pagtatangkalang ito ng isang CEO na ayaw tanggapin ang kanyang kapalpakan. Ngunit nang ipakita sa kanya ang email chain, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi akin ang mga email na yan, fake. Kung peke, paano ipapaliwanag ang metadata na nakalag mula mismo sa servers ng kumpanya? Tanong ng abogado ni Sam. Kung hindi ikaw ang nagpadala, sino? Hindi nakasagot si Hector. Sa labas ng korte, sumambulat agad ang balita. Janitor na testigo, pinatahimik ang CFO. Habang naglalakad palabas ng korte, nilapitan si Noel ng ilang reporters. Sir Noel, anong pakiramdam na ikaw ang nagbigay ng pinakamahalagang testimonya sa araw na ito? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Pakiramdam ko hindi lang ako ang nagsalita. Nagsalita rin ang lahat ng taong walang boses. Lahat ng inaapi. Lahat ng hindi pinapansin. Para sa kanila ito. Samantala, si Sam ay tahimik na lumapit kay Noel. Noel, bulong niya. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Sa harap ng lahat, inatunayan mong hindi kayamanan o titulo ang sukatan ng tapang. Ngumiti si Noel. Ma'am, hindi pa tapos ang laban. Pero kahit anong mangyari, hindi ako magsisisi na tumayo para sa tama. Sa kabila ng mga kasunod pang pagdinig na kailangan nilang harapin, malinaw na sa araw na iyon, nagsimulang mabago ang ihip ng laban. Hindi na lamang ito tungkol kay Sam bilang CEO o kay Hector bilang CFO. Ito na ay laban ng katotohanan, laban sa kasinungalingan. At pinangunahan ito ng isang janitor na hindi natakot magsalita. Makalipas ang ilang linggo ng matinding paglilitis, dumating ang araw ng pagbasa ng hatol. Sa loob ng korte, mabigat ang hangin.
lahat ay naghihintay. Mula sa media hanggang sa mga empleyado ng Alonzo Tech kung ano ang magiging kapalaran ng kanilang kumpanya at ng dalawang pangunahing tauhan nito. Si Sam, tahimik na nakaupo, hawak-hawak ang rosaryo ng kanyang ina. Si Noel naman ay hindi mapakali, paulit-ulit na pinupunasan ang kanyang pawis gamit ang panyo. Sa kabilang panig, si Hector ay nakaupo pa ring mayabang, nakataas ang baba, tila kampanting siya ang mananaig. Sa kasong isinampa laban kay Samantha Alonso para sa fraud at mismanagement, wika ng hukom, ang korte ay nakakita ng kakulangan sa ebidensya upang patunayan ang kanyang pagkakasala. Sa halip, malinaw ang pruweba na may sabwatan upang ipalabas siyang may sala. Dahil dito, siya'y ibinabanik sa posisyon bilang CEO ng Alonzo Tech at inaalis ang lahat ng paratang laban sa kanya. Napaluhod halos si Sam sa tuwa, hawak ang kanyang dibdib. "Salamat po Panginoon," bulong niya. Samantala, pagpapatuloy ng hukom, sa kasong isinampa laban kay Hector Villarreal, CFO ng kumpanya, malinaw na may matibay na ebidensya ng fraud, falsification of documents, at abuse of authority. Siya ay hinahatulan ng pagkakakulong ng 20 taon at pagbabayad ng danyos sa Alonzo Tech. Nag-ingay ang silid. May ilan na napapalakpak, may ilang napasigaw ng katarungan. Habang si Hector ay napatayo, namutla at sumigaw, "Hindi ito totoo, lahat kayo'y biktima ng palabas nila." Pilit siyang pinipigilan ng mga pulis na agad lumapit upang pusasan siya. Tumayo si Noel, tilang hindi makapaniwala. "Totoo na ba to, ma'am? Tapos na ba ang lahat?" Tumango si Sam, luhaan, ngunit nakangiti. "Tapos na, Noel. Nanalo tayo." Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mga mamamahayag. "Miss Alonzo, anong masasabi niyo sa hapol?" Matatag ang tinig ni Sam. Ang katarungan ay hindi madaling makamit, pero sa huli, laging mananaig. "Ang laban na ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng empleyado ng Alonzo Tech at sa bawat Pilipino na naniniwala sa katotohanan." Sunod na lumapit ang mga kamera kay Noel. "Sir Noel, janitor kayo, ngunit naging pangunahing saksi sa isa sa pinakamalaking corporate trial sa bansa. Ano ang pakiramdam?" Huminga siya ng malalim, bahagyang nanginginig ang tinig. "Hindi ako bayani. Isa lang akong tao na hindi natakot magsabi ng totoo. Kung may natutunan ako, ito iyon. Walang maliit o malaking tao pagdating sa laban para sa tama. Lahat tayo may boses, kailangan lang nating gamitin." Sa sumunod na buwan, unti-unting bumangon muli ang Alonzo Tech. Ibinalik si Sam bilang CEO at higit pa roon, mas lumakas ang kanyang reputasyon bilang isang pinunong hindi natitinag sa unos. Marami sa mga investors ang muling nagtiwala at ang kumpanyang muntik nang gumagsak ay muling nagkaroon ng bagong simula. Isang hapon, tinawag ni Sam si Noel sa kanyang opisina. "Alam kong marami ka nang binigay para sa laban na ito. Hindi ko kayang tumbasan ang lahat ng sakripisyo mo, pero may bagay akong gusto kong ialok." Nagulat si Noel nang marinig iyon. "Gusto kitang gawing bahagi ng compliance team ng kumpanya. Hindi ka na lang basta janitor. May napatunayan ka na kaya mong magbantay at mag-analisa ng mga bagay na maselang hawakan. Kailangan ko ng taong kagaya mo." Nanlaki ang mga mata ni Noel, hindi makapaniwala. "Ako? Sa compliance team? Pero ma'am, wala akong diploma sa batas o sa business." Ngumiti si Sam. "Hindi ko hinahanap ang diploma. Hinahanap ko ang tapang, integridad at malasakit. At sa lahat ng nakita ko, ikaw ang may pinakamaraming niyon." Napayuko si Noel, halos maluha. "Ma'am, kung tatanggapin ko po ito, hindi dahil sa posisyon o sweldo. Tatanggapin ko dahil gusto kong patunayan na kahit simpleng tao, may magagawa para mapanatiling malinis ang isang kumpanya." "Yan ang gusto kong marinig," sagot ni Sam, nakangiti. "Simula ngayon, hindi ka na lang tagapaglinis ng sahig. Isa ka nang tagapagbantay ng katotohanan." Nagkaroon ng seremonya sa kumpanya ilang linggo matapos ang hatol. Sa harap ng lahat ng empleyado, kinilala si Noel bilang Employee of the Year. Hindi dahil sa kanyang pagiging janitor,
kundi dahil sa kanyang papel sa pagliligtas ng kumpanya. Ang lahat ng tauhan, mula sa pinakamataas na executive hanggang sa mga utility staff, ay nagbigay ng palakpakan na hindi niya malilimutan. Lumapit si Sam sa mikropono. Mga kasama, ang laban na ito'y nagturo sa atin ng isang mahalagang bagay, na ang integridad ay hindi nasusukat sa yaman o titulo, kundi sa kakayahang tumindig sa tama kahit mahirap. Ang tagumpay na ito'y hindi akin lamang, kundi sa ating lahat. At higit sa lahat, ito'y tagumpay ni Noel Ramirez. Tumayo si Noel sa harap ng lahat, nahihiya ngunit puno ng pasasalamat. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo. At higit sa lahat, kung wala si Ma'am Sam na naniwala sa akin. Ang kwento ko'y hindi lang tungkol sa isang janitor at sa isang CEO. Ito'y kwento ng lahat ng taong handang lumaban para sa tama. Nagpalakpakan ang buong bulwagan at sa sandaling iyon, naramdaman ni Noel na kahit saan man siya magsimula, kahit sa pinakamababang posisyon, maaaring makarating sa ruruko kung may tapang, integridad at paniniwala. At sa huling yugto ng kanilang laban, malinaw na ang aral. Walang maliit na tao sa mata ng katotohanan. At sa pagharap nila sa bagong simula ng Alonzo Tech, baon nila ang diwa ng pagkakaisa at tapang na kanilang pinatunayan sa harap ng buong mundo.